Si Leonas ay isang malas na demonyo na natalo ng mga bayani sa kanyang pag-iral, kaya muling nagkatawang tao siya sa hinaharap upang maghayganti. Gayunpaman, sa halip na maghayganti, ang tanging nakita niya ay mga magagandang babae. Nagsimula ang lahat 1,000 taon na ang nakalilipas ng si Leonas at ang kanyang mga kapwa bayani, si Arachel ang Great Sage at Saint Therese ay nagtungo sa isang misyon na pumaslang ng ilang halimaw sa isang bayan. Si Arachel ay may masamang plano na tapusin ang mga halimaw gamit ang isang mataas na antas ng spell, na hindi lamang makakaapekto sa mga halimaw kundi pati na rin sa mga tao. Gayunpaman, hindi iyon isyu dahil may kapangyarihan si Therese na ibalik ang mga buhay, at inutusan niya itong gawin iyon kapag nawala na ang lahat ng halimaw. Nang magsimula siyang bumuo ng kanyang spell, ang mga halimaw at ang mga tao ay nagsimulang matuno. Ngunit hindi nakayanan ni Leonas na panuurin ang hindi makataong pagkilos na ito, at pinutol sa kalahati ang spell ni Arachel. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang kumilos bilang isang tunay na bayani at nakipag-ugnayan sa mga halimaw, na naging dahilan upang i-cheer siya ng mga tao habang ginagawa niya ito. Habang hindi nasisiyahan ang dalawa, sinabi ni Arachel na sandali na lang bago matutulungan ng kapangyarihan ni Leonas sa paghukay ng sarili niyang libingan. Makalipas ang 4 na taon, binisita ni Leonas ang isang nayon sa utos ng Crown upang tulungan ang mga tao na tapusin ang isang halimaw na gumugulo sa kanila. Gayunpaman, pagkarating niya sa dapat na lokasyon ng halimaw, inatake siya ng mga salamangkero na ginamit ang kanilang mahika upang pigilan siya sa paggalaw. Ang ilang mga sundalo ay lumabas mula sa pagtatago at iginapos siya sa mga tanikala, na kanilang hinayla upang magapos siya sa hangin. Habang nagpupumiglas si Leonas na makawala, isang grupo ng mga sundalo ang pumulot ng mga sibat at inatake siya. Ibinabalang nila siya kapag natitiyak nilang tapos na siya, at habang naglalakad sila palayo, sinabi nilang hindi siya makakatagpo ng ganoong kapalaran kung hindi siya lumaban sa kanilang Panginoon. Doon nila iniwan ang kanyang katawan, at habang umuulan, nilapitan siya ng Diyosa na si Roselia. Sinabi niya na malupit ang nangyari sa kanya at tinanong kung hindi ba siya nagagalit na pinagtaksilan siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, na sinagot ni Leonas na hindi. Kaya, tinanong niya kung talagang naniniwala siya na ang mundo ay makatarungan, at sinabi niya sa kanya na wala itong pagkakaiba dahil ginawa ng mga tao ang kanilang ginawa upang mabuhay. Inaasahan ni Roselia ang kanyang goody two shoes na mga sagot, at pagkatapos ay tinanong kung handa siyang sumama sa kanya at maghimagsik laban sa mundo. Maya-maya, bumalik si Leonas, na ngayon ay isang Demon Lord, sa kanyang kastilyo pagkatapos ng isang labanan upang makita si Roselia at ipinaalam sa kanya na natalo na nila ang kanilang kaaway. Pagkatapos niyang iharap sa kanya ang kayamanan na nagmula sa larangan ng digmaan, sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Blockies at kung paano sila naging magkaibigan. Binati siya ni Roselia sa kanyang tagumpay at sa kanyang bagong pagkakaibigan, at sinabi sa kanya na gagantimpalaan siya nito. Ang gantimpala na ito ay naging banal na espadang hawak niya noong siya ay bayani pa, pero medyo iniba ito ni Roselia. Sinabi niya na ang isang banal na espada ay hindi na angkop sa kanya at ang ibibigay niya sa kanya ay isang espada ng demonyo. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, pinalitan niya ang espada ng isang demonyong espada, ngunit bago ito ibigay sa kanya, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang matugunan ang isang kondisyon kung gusto niyang bumunot ng espada. Ang kondisyong ito, gaya ng ipinaliwanag niya, ay mangangailangan ng espada na tanungin ang kanyang katotohanan, at maliban kung mapatunayan niya ang kanyang sarili, hindi niya ito kailanman magagamit. Pagkalipas ng ilang taon, ang natitirang 6 na bayani ay nagdeklara ng digmaan kay Leonas, na ngayon ay kilala bilang Undead King. Habang ginawa ng kanyang kalansay na hukbo ang lahat ng makakaya upang pigilan ang mga tao at ang mga bayani, si Leonas ay inabisuhan ni Sherry, na kanyang babaeng assistant, at ng kanyang kaibigang lobo na si Blockies na ang mga kuta ng iba pang 7 Demon Lord ay bumagsak, at ang kanila kuta ang huling nakatayo. Mula sa kanyang mahiwagang globo, nakita ni Leonas na ang pag-atake ay pinamumunuan ng 3 bayani, Arachel, Saint Therese, at ang Serpent Lord na si Gizzard, at siya ay nagalit. Gayunpaman, nang ipatawag niya ang kanyang mga tauhan upang makalabas siya at harapin sila, pinayuhan siya ni Blockies laban dito. Ipinaalala niya sa kanya na siya na ang huling demonyong natitira, at sinabing hindi na naisin ng Diyos ang si Roselia na siya ay mapahamak doon.
Nang makita ang karunungan sa likod ng mga salita ni Blockies, nagpasya si Leones na ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang pagtakpan ang sarili hanggang sa siya ay muling magkatawang tao at matupad ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyosa. Makalipas ang 1,000 taon, binisita ni Rhys Elia at ng kanyang mapagkakatiwalaang sidekick na si Regina ang mga guho sa ilalim ng lupa ng kastilyo ni Leones, upang siyasatin ang void na pugad doon. Habang lumalalim sila sa mga guho, nakita nila ang isang selyadong pinto na may mga sinaunang marka. Kaya, nagpasya si Rhys Elia na maghanap sa mga online na archive para maintindihan ang mensahe. Hindi gaanong interesado si Regina sa selyadong pinto, kaya umalis siya upang tuklasin ang isa pang bahagi ng mga guho. Pagkaalis pa lang niya, hinawakan ni Rhys Elia ang mga marka, at sa sobrang gulat niya, bumukas ang pinto, na parang magsisimula sa isang horror na pelikula. Sa loob ng kwarto, lumiwanag ang mga ilaw, at nang maingat siyang pumasok upang tingnan ang lugar, nag-overload ang kanyang mana counter at tumigil sa paggana. Nagtaka si Rhys Elia kung bakit nangyari iyon gayong walang mga void sa paligid, gayunpaman, mas naintriga siya sa higanteng kristal nang mapansin niyang may tao sa loob nito. Kasabay nito, nanaginip ang ating bida sa Diyosa na si Rose Elia. Ito ay higit pa sa isang alaala kaysa sa isang panaginip, at sa loob nito, sinabi sa kanya ni Rose Elia na siya ay muling magkakatawang tao 1,000 taon mula sa araw na iyon sa anyo ng isang tao na bata. Ang tungkulin ni Leones ay hanapin siya kapag nangyari iyon, at hinimok niya itong huwag itong kalimutan. Sa susunod na sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita si Rhys Elia na sinusubukang buksan ang kanyang crystal sleeping chamber. Napagkamalan siyang isang libingan na magnanakaw, nagpasya siyang turuan siya ng isang leksyon para sa pagkagambala sa kanyang pagkakatulog at pagkabasag ng kristal. Ang spell ay nagpalipad kay Rhys Elia at nawalan ng malay. Kaya't nang makalapit si Leones sa kanya, natigilan siya sa kagandahan nito at nagtaka kung bakit ginastos ng mga animator ang lahat ng budget sa kanyang mukha. Habang nakatitig ito sa kanya na parang kilabot, nagkamalay siya at nagtanong kung ano ang ginagawa ng isang bata sa ganoong lugar, na ikinaisip niya kung nataman siya ng husto sa kanyang ulo. Gayunpaman, lumingon si Leones upang tingnan ang kanyang refleksyon, at doon niya napagtanto na ang kanyang reincarnation ay nabigo dahil siya ay muling nagkatawang tao pabalik sa kanyang anyo ng tao. Siya ay nagkakaroon pa ng isang maliit na breakdown tungkol sa kanyang hitsura, nang si Rhys Elia ay nagsimulang mag-alala sa kanya na parang inahing manok at sinubukang suriin kung may mga pinsala sa kanyang katawan. Nang wala siyang makita, niyakap niya ito sa kanyang katawan at nangakong aalagaan siya bilang kanyang nakatatandang kapatid. Nadama ni Leones na ang kanyang mga aksyon ay walang galang sa isang undead na hari na tulad niya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magustuhan ang pakiramdam ng mga asset nito sa kanyang mukha. Ilang saglit pa ay nag-blackout siya, at nang muli siyang magising, pinakain siya ni Rhys Elia ng mga rasyon niya sa pagkain dahil sa gutom na naging dahilan ng pagkahimatay ng bago niyang katawan kanina. Habang kumakain siya, nagpakilala si Rhys Elia sa kanya at sinabing isa siyang swordswoman sa pagsasanay at miyembro ng 18th Platoon sa 7th Assault Gardens Excalibur Academy. Siyempre, ang lahat ng sinabi niya, bukod sa kanyang pangalan, ay parang isang malalim na paliwanag ng kanyang mga layunin sa buhay, ngunit nakinig siya at sinabi lamang sa kanya ang kanyang pangalan. Naintriga si Rhys Elia nang malaman kung paano siya nakarating sa lugar na iyon, at tinanong kung siya ay kinaladkad pababa doon ng void. Nalilito, tinanong ni Leones kung ano ang void, kaya ipinaliwanag niya na sila ang mga kaaway ng sangkatauhan, na biglang nagpakita 64 na taon na ang nakalilipas. Idinagdag niya na pupunta siya sa mga guho upang mag-imbestiga, dahil karaniwan ang mga void outbreak sa mga lugar na ganoon. Habang nakikinig si Leones sa kanya, nakarinig sila ng isang pagsabog, at nakipag-ugnayan si Regina kay Rhys Elia upang ipaalam sa kanya na siya ay nakaharap ng malaking void. Sa susunod na sandali, nagsimulang yumanig ang silid. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, hinarap ni Rhys Elia si Leones sa lupa, na kumikilos bilang parang isang meat shield. Nang tinitiyak nito sa kanya na paprotektahan niya ito, may nabasag na void sa dingding, at kinilala ito ni Rhys Elia bilang isang ogre-class na void, na ikinagulat ni Leones dahil alam niyang wala dapat mga ogre-class void dito. Inutusan siya ni Rhys Elia na manatili sa likuran niya at sinimulang atakihin ang nilalang, ngunit mas matigas ang katawan nito kaysa sa kanyang inaakala, kaya hindi tumagos ang mga bala.
Sinubukan ni Leonas na mamagitan dahil hindi niya na-appreciate ang ogre class na void na nilapastangan ang lugar na hinigaw ng kanyang mga kasama, ngunit ang kanyang mga paa ay nasabit sa kanyang balabal, at siya ay bumagsak. Habang sinusumpa niya ang kanyang sarili dahil sa pagkakaroon ng maliliit na binti, nagpakita si Regina at pinasabog ang braso ng halimaw. Ilang beses pa niya itong pinasabog bago lumapit sa kanila at tinanong si Rizelia kung saan niya nakita ang batang lalaki na ito. Nangako si Rizelia na ipapaliwanag ang lahat kapag natapos na ang kalaban, kaya't hiniling ni Regina kay Rizelia na kunin si Leonas at tumakbo, tiniyak sa kanila na kakayanin niya ang void ng mag-isa. Sa paniniwala sa kakayahan ng kanyang kaibigan, kinuha ni Rizelia si Leonas at tumakas sa silid, na hindi niya nagustuhan dahil hindi siya isang walang silbing talunan. Gayunpaman, nakilala niya na siya ay nasa labas ng kanyang kalaliman, at hanggang sa siya ay matuto ng higit patungkol sa bagong kaayusan ng mundo, kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili bilang isang kaawa-awang lalaki. Bago sila makarating sa labasan, isang Wyvern-class void ang nagpakita at humarang sa kanilang daanan. Hiniling ni Rizelia na tumakbo si Leonas habang nilalayo niyang labanan ang void, ngunit tumanggi ito at nagpas siyang tulungan siya. Sa kasamaang palad, bago niya makumpleto ang spell, itinulak siya ni Rizelia sa paraan upang iligtas siya mula sa pag-atake ng void, na natamon ang sarili sa proseso. Habang siya ay nakahiga at naghihingalo sa isang pool ng kanyang dugo, dalawa pang void ang nagpakita, kaya mahina siyang nagmakaawa kay Leonas na iwan siya at tumakbo. Hindi pinansin ni Leonas ang kanyang mga salita habang sinusubukan niyang unawain kung bakit niya walang isip na isinapanganib ang kanyang buhay upang iligtas siya. Nang makita siyang ganoon ay naalala niya ang araw na siya ay nasawi at ibinalik ng Diyosa na si Roselia. Sinubukan siyang atakehin ng mga voids, ngunit salamat sa kanyang limitless na kakayahan, mas nag-spam siya ng aura kaysa kay Jinwo. Gayunpaman, nagalit siya na tinapos na nila si Rizelia sa buhay bago pa siya makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mundo mula sa kanya, kaya nagpa siyang turuan sila ng leksyon. Gamit ang kanyang magic staff, gumamit siya ng gravitational at fire spell para tapusin ang mga voids. Pagkatapos ay ibinalik niya ang atensyon sa walang buhay na katawan ni Rizelia, at ginamit ang kanyang mahika para buhayin ito dahil nagpapasalamat siya na kusang loob itong nasawi para sa kanya. Nang bumalik sa normal ang kanyang katawan, may lumabas na marka sa kanyang hita, na nagpaisip sa kanya kung patatawarin ba siya nito sa kanyang ginawa. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Regina na nagmumula sa hikaw ni Rizelia at naging curious siya kung paano nakagawa ng ganoong device ang mga tao. Sa sandaling iyon, nagising si Rizelia, at ang una niyang ginawa ay niyakap si Leonas, sinabi kung gaano siya kasaya na hindi siya nasaktan. Sa kalaunan, napagtanto niya na siya ay gumaling, at ipinaliwanag ni Leonas na pinagaling niya siya sa pamamagitan ng kanyang mahika. Si Rizelia ay hindi pamilyar sa mahika at ipinapalagay na ang ibig niyang sabihin ay ginamit niya ang kanyang banal na espada, na may kapangyarihang magpagaling. Sa pagpapasyang magpanggap na walang alam, tinanong ni Leonas kung ano ang isang banal na espada, at ipinaliwanag niya na ito ay isang uri ng kapangyarihan na nabuo sa mga tao nang magsimulang nagpakita ang mga void. Sinabi niya na ang mga kapangyarihang iyon ay nasa anyo ng mga sandata, kaya ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa kanila ng mga banal na espada. Sinabi niya sa kanya na hindi pa niya naipapakita ang kanyang banal na espada, ngunit mayroon na si Regina, at ito rin ang nakita niyang ginamit niya laban sa void kanina. Sa pagtatapos niya sa kanyang mga paliwanag, natagpuan sila ni Regina, at pagkatapos na tingnan ang paligid, tinanong kung nakatagpo sila ng isa pang void. Doon napagtanto ni Rizelia na hindi niya alam ang nangyari sa void na umatake sa kanila, kaya tinanong niya si Leonas. Sinabi niya sa kanya na natakot siyang gumawa ng anuman, ngunit nang tumangala siya, nawala ang void. Nakapagtataka, pinaniwalaan ng mga babae ang kanyang kasinungalingan, dahil karaniwan na sa mga voids na kumilos ng kakaiba pagkatapos nilang lumabas sa mga guho. Nagtanong muli si Regina tungkol kay Leonas, at sinabi ni Rizelia sa kanya na siya ay dinukot ng mga void at dinala doon. Sinabi niya na wala na siyang maalala maliban sa pangalan nito, kaya siya ang magiging tagapag-alaga nito pansamantala. Sumakay sila sa kanilang motorbike, at habang nakasakay si Rizelia patungo sa lungsod, ipinakilala ni Regina ang sarili kay Leonas bilang kasambahay ni Rizelia.
Nang malapit na sila sa lungsod, ipinaliwanag ni Rizelia sa nagtatakang si Leones na tinawag itong 7th Assault Garden at ang huling pag-asa ng sangkatauhan, na itinayo upang labanan ang mga Voids. Pagdating nila, si Leones ay tumingin sa paligid ng may paghanga at sinabing hindi niya akalain na ang mga tao ay makakagawa ng mga isla. Ipinaliwanag ni Regina na ang Assault Garden ay hindi isang isla kundi isang mega float, na naglalakbay sa kabila ng dagat upang hanapin at sirain ang mga Voids. Habang sinubukan ni Leones na i-absorb ang impormasyong ito, tumawag si Rizelia sa isang tao at ipinaalam sa kanila na ipinadala niya sa kanila ang data mula sa kanilang pagsisiyasat. Ipinaalam din niya sa kanila ang tungkol kay Leones at sinabing ibabalik niya ito sa mga dorm dahil mayroon itong banal na espada. Humanga si Regina na may banal na espada na ang isang parang talunan na tulad niya, kaya ipinagmalaki ni Rizelia kung paano niya ito ginamit upang gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang nalilitong Leones na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, dahil titira siya sa kanila sa dorm para sa mga mag-aaral sa Excalibur Academy, na nagpapaliwanag na ang akademya ay isang institusyong pang-edukasyon kung saan ang mga taong gagamit ng mga banal na espada ay sinasanay upang maging mga banal na kabalyero. Tiniyak niya sa kanya na hahawakan niya ang lahat ng papeles sa pagpapatala nito, at hiniling sa kanya na magtiwala sa kanya. Kaya naman, nagpasalamat siya sa pagtulong sa kanya. Nang makaalis si Regina sa kanila, inutusan ni Rizelia si Leones na dumaan sa isang partikular na pinto upang siya ay masuri, dahil ito ang protocol para sa lahat ng sumasali dito sa unang pagkakataon. Nangako siya na hihintayin niya ito sa kabilang side at saka umalis sakay ng kanyang motorbike. Nang mawala na siya sa paningin, pumuslit si Leones at tinawag sina Sherry at Blockies mula sa kanyang anino. Winelcome siya ng dalawa at pagkatapos ay tinanong kung bakit siya nasa katawan ng isang tao na bata. Well, nagtanong ni Blockies, habang si Sherry naman ay mukhang gustong-gusto ang kanyang bagong hitsura at inamin na mas cute siya ngayon kesa noon na ang meron lang sa kanya ay ang kanyang mahabang buto. Binalaan siya ni Leones na huwag madala sa kanyang hitsura dahil, kahit na siya ay mukhang cute at magandang lalaki, siya ay isang walang awa na Demon Lord. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na kailangan niya ang mga ito upang saklawin ang lungsod, habang siya ay papasok at mangangalap ng impormasyon sa akademya. Binalaan din niya ang mga ito na huwag gamitin ang kanilang mga kapangyarihan, dahil ang magic ay hindi na ginagamit, dahil ang mga tao ay nakabuo ng ibang kasanayan. Pagkahiwalay sa kanila ay dumaan siya sa pintuan na itinuro ni Rizelia at muntik nang mabuking dahil na overpower siya. Kailangan niyang pigilan ang kanyang mana para lokohin ang mga sensor, at nang makarating siya sa kabilang side, nakita niyang may nakaprint na ID card para sa kanya. Kinuha ni Rizelia ang card sa kanya at kinunan ito ng litrato para ma-schedule niya ang kanyang Holy Sword Inquiry. Ipinaliwanag niya na ang pagtatanong ay ginawa upang irehistro ang mga ari-arian ng banal na espada ng isang tao. Nakita ito ni Leones bilang isang abala, ngunit nagpa siya na mag-improvise at lokohin ang Inquisitor upang hindi lumabas ang mga tanong tungkol sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sumakay sila sa motorbike ni Rizelia at nagmaneho papunta sa lungsod para mabigyan siya ng maikling paglilibot sa kanyang bagong tahanan. Nang malapit na sila sa mga dorm, lumapit sa kanila ang isang talunang lalaki na nagngangalang Mosel at ang kanyang mga kasama. Nang makita niya ang sira sa uniforme ni Rizelia ay sinimulan niya itong kutsain. Sinubukan ni Rizelia na huwag pansinin siya, ngunit ang lalaki ay mas persegido kaysa sa isang desperado at humarang sa kanyang daanan upang pigilan siya sa pagdaan. Tinanong niya kung sino si Leones, ngunit sinabihan siya ni Rizelia na isipin ang kanyang negosyo, dahilan para matawa siya at sinabing naging baby sister na siya dahil wala siyang banal na espada. Ipinagtanggol ni Rizelia si Leones, na nagsasabing siya ay higit na banal na swordsman kaysa sa pangarap ni Mosel na maging, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Mosel. Sinabi niya sa kanya na ito ay oras na para huwag nang magpakipot ng husto upang makakuha at sumali sa kanyang Playten, pero sinabi ni Rizelia na hindi siya interesado. Nainas dito si Mosel, at nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kanyang kawalang galang. Hinuha ni Leones na gusto lang ni Mosel si Roselia sa kanyang Playten dahil naghihingalo na itong mahawakan ang matamis na asset nito. Nang subukan ni Rizelia na lampasan si Mosel, hinawakan niya ang buhok nito para pigilan, dahilan para sabihin ni Leones sa kanila na ang mga tunay na lalaki ay hindi minamaltrato ang mga babae.
Nang lumingon siya sa Demon Lord, nahaharap siya sa isang matinding aura, na nagpaluhod sa kanya sa harap ni Leonas, na nagbanta na puputulan ang kanyang joystick kung sakaling mahawakan niya muli si Rizelia. Sa sobrang takot, inactivate ni Mosel ang kanyang banal na espada, na inakala ni Leonas na parang isang bagay na napakahina. Gayunpaman, bago niya ito magamit, nilapitan sila ni Elfini at pinaalalahanan na labag sa mga tuntunin ang paggamit ng kanyang banal na espada sa personal na pakikipaglaban. Nagbanta rin siya na magpapadala ng footage ng insidente sa administrative board kung hindi siya aalis, kaya umalis siya, ngunit hindi bago binanta ang pagbabayaran ni Roselia ang pagtanggi sa kanya. Nang makaalis ang talunang lalaki at ang kanyang mga kasama, nagpasalamat si Rizelia kay Elfini sa pagdepensa sa kanya upang iligtas. Siniguro ni Elfini na hindi iyon big deal sa kanya at pagkatapos ay ipinakilala ang sarili kay Leonas bilang data analyst ng Playten ni Rizelia. Gamit ang kanyang banal na espada, nadodoble ang bilang ng kanyang aparato sa pagsusuri, at kinuha niya ang mga sukat ni Leonas at sinabi kay Roselia na magkakaroon siya ng uniforme para sa kanya sa lalong madaling panahon. Nang magsimulang mag-usap ang mga babae tungkol sa katatapos lang na misyon, biglang nawalan ng pakiramdam si Rizelia ngunit tiniyak niya sa kanila na ayos lang siya, kahit na kailangan niyang sumandal sa isang puno para pakalmeyan ang sarili. Maya-maya, nakarating na sila sa dorm, at nang makarating sila sa kwarto ni Rizelia, pinaligo niya si Leonas bago itinuro ang direksyon ng banyo. Pumunta si Leonas sa banyo, at habang naghuhugas siya ng kanyang buhok, pumasok si Rizelia at sinimulang tulungan siya. Nabigla siya sa pagpasok nito, ngunit sinabi ni Rizelia sa kanya na walang mali sa kanyang ginagawa, na nagpaisip sa kanya kung gaano naging atresado ang moralidad ng mundo. Habang sinimulan niyang hugasan siya, sinabi niya sa kanya na pagkatapos ng pagtatanong, papayagan siyang sumali sa alinmang Playten na gusto niya at tinanong kung gusto niyang sumali sa kanyang Playten. Tinanong ni Leonas kung bakit determinado siyang mapunta sa frontline gayong wala siyang banal na espada. Sinabi sa kanya ni Rizelia na ito ay dahil ayaw niyang maging talunang babae at gustong lumaban para protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Habang nagsasalita siya, nagsimulang lumabo ang mundo, at bago niya malaman kung ano ang nangyayari, nakahiga siya sa sahig, hindi may galaw ang kanyang katawan. Hinawakan ni Leonas ang isang hita niya, at muling nagpakita ang marka na nagpakita sa mga guho. Sa susunod na sandali, siya ay nagkaroon ng ilang mga pangil at nagsimulang uminom ng kanyang dugo. Ngunit nang mapagtanto niya kung ano ang ginagawa niya, umatras siya, nalilito. Kinwestiyon niya ang kanyang mga aksyon, kaya sinabi sa kanya ni Leonas na ito ay resulta ng kanyang pagpapagaling sa kanya. Ipinaliwanag niya na wala siyang kapangyarihan upang ibalik ang isang buhay na nawala at ipinahayag na siya ay talagang sawi na. Kinaumagahan, nagising si Rizelia sa kanyang kama, medyo nalilito kung paano siya nakarating doon, dahil ang huling natatandaan niya ay nakahiga sa sahig ng banyo. Ipinaliwanag ni Leonas na gumamit siya ng mahika para buhatin siya sa kama, kaya hindi niya kailangang mag-alala na matignan niya ang kanyang mga asset. Ito ang nagtulak sa kanya na tanungin kung sino siya, kaya nagsinungaling siya na siya ang reinkarnasyon ng isang sinaunang mangkukulam at ipinaliwanag na noong panahon niya, ang mahika ay isang kasanayang taglay ng mga tao. Tila ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili nang isiniwalat niya na gumamit siya ng mahika para buhayin siyang muli bilang isa sa kanyang mga allopiers, at siya na ngayon ang pinakaprestihiyosong uri ng undead, na tinawag niyang Vampire Queen. Sa pagsasalita pa, ipinaliwanag ni Leonas na ang dahilan kung bakit hinaanggad niya ang kanyang dugo noong nakaraang araw ay dahil mahina siya at naubos na ang kanyang mana. Hindi makapaniwala si Rizelia na isa na siyang vampira. Ngunit humingi ng tawad si Leonas sa ginawa niyang aksyon at ipinaliwanag na ito lang ang naiisip niyang paraan para buhayin siya. Nakapagtataka, hindi siya nagalit at sa halip ay nagtanong kung gusto niyang malaman ng higit patungkol sa kanyang nakaraan, na sinabi niyang oo. Pagkatapos ay sinabi ni Rizelia sa kanya ang tungkol sa kung paano nawala ang kanyang pamilya sa isang void na pag-atake, na nangyari sa ikatlong assault garden at tungkol sa kung paano siya dinala ng akademya at si Regina pagkatapos noon. Sinabi niya na dahil nagmula siya sa isang mahabang linya ng mga banal na kabalyero, naniniwala siya na ang pakikipaglaban sa mga void ay magpapabilis sa paggising ng kanyang banal na espada, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ngayong sawi na siya, natakot siya na hindi na siya makakakuha ng banal na espada.
Sinabi sa kanya ni Leonas na hindi niya magagarantiya na makakakuha siya ng isang banal na espada, gayunpaman, maaari niyang igarantiya na siya ay magiging mas malakas at mas mabilis kaysa dati. Nakasuot na ngayon ng kanyang bagong uniforme, sinamahan ni Leonas si Riz Elia sa cafeteria at sinubukang bayaran ang kanilang pagkain gamit ang isa sa mga gintong barya na itinago niya, para lamang sabihin sa kanya ni Riz Elia na walang halaga ang kanyang pera, dahil tinatanggap lamang nila ang credit bilang bayad. Sinabi niya na ang tanging anyo ng pisikal na pera na kanilang tinanggap ay alchemic alloy silver. Nagulat si Leonas dito dahil napunta siya mula sa pagiging sobrang yaman tungo sa mahirap na di kayang bumili ng kahit isang siomai. Naguguluhan pa rin siya sa kanyang bagong katayuan nang pumasok sa kafe ang isang babae na nakasuot ng tradisyonal na damit kasama ang dalawang makulimlim na lalaki. Sinabi ng babae sa mga lalaki na wala siyang pera para bayaran sa kanila ang kanyang inutang ngunit nangakong magkakaroon siya sa katapusan ng linggo. Sinabi sa kanya ng mga lalaki na kailangan nila ng isang uri ng collateral na hahawakan, at iminungkahi ng isa sa kanila na ibigay niya sa kanila ang kanyang mga damit. Bilang tugon, binunot ng dalaga ang kanyang kahoy na espada at pinaluhod ang dalawang lalaki bago sinabi sa kanila na kapag muli nila itong hinawakan, malalaman nila kung bakit si Zoro ang kanyang mentor. Matapos tumakbo ang mga lalaki na parang mga duwag, nilapitan ni Riz Elia ang dalaga at tinanong kung sino ang mga lalaki. Ipinaliwanag ng babae, na ang pangalan ay Sequoia, na sila ang mga bouncer mula sa kasino na binisita niya noong nakaraang gabi at sinabing pumunta sila upang kunin ang perang inutang niya sa kasino. Nabaling ang atensyon niya kay Leonas, kaya ipinakilala sila ni Riz Elia sa isa't isa, pagkatapos ay bumili siya ng tanghalian. Habang kumakain sila, tinanong ni Leonas si Sequoia kung bakit kakaiba ang kanyang uniforme sa bawat isa, at sinabi niya sa kanya na ito ay dahil ito ang tradisyonal na kasuotan ng kanyang tinubuang bayan, ang Ororon. Sinabi niya na isinuot niya ito bilang isang pagpupugay sa kanyang kapatid na babae dahil ang kanyang nayon ay nabura ng mga void, at ngayon ang kanyang buhay ay nakatuon sa pagpaslang sa mga void. Nang maglaon, dinala ni Riz Elia si Leonas sa kanyang pagtatanong, at sinabi sa kanya ni Olto, ang babaeng namamahala, na ang kanyang trabaho ay tukuyin ang uri ng banal na tebak na taglay niya. Nang ipakita niya sa kanya ang kanyang staff, napagpasyahan niya na ito ay isang all-purpose na uri at nasa kalagitnaan ng paghahanda ng void simulation upang umangkop sa detalyeng iyon nang wasaki ni Leonas ang mga void simulator sa harap niya. Nabigla sa kanyang labis na kakayahan, nagpasya siyang maghanda ng alternatibong simulation test. Ngunit nagpakita si Mosel kasama ang kanyang mga kasama na babae at hiniling sa kanya na hayaan siyang labanan si Leonas sa halip. Agad namang pumayag si Leonas na harapin siya, dahil pakiramdam niya ay mas masaya na ipahiya ang walang silbing basura kaysa labanan ang ilang mga robot na void. Nang i-activate ni Mosel ang kanyang banal na espada, ang kanyang mga kasamang babae ay ginawa ang parehong bagay, na naging sanhi ng pagprotesta ni Riz Elia sa hindi patas na sitwasyon. Ipinagmamalaki ni Mosel na ang mga babae ay bahagi ng kanyang sandata, dahil ang kanyang banal na espada ay may kakayahan na pinangalanang Dominion, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang iba. Walang problema si Leonas na harapin si Mosel at ang mga babae, ngunit tutol si Riz Elia at nagpumilit na tulungan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Mosel na kung siya at si Leonas ay matalo sa laban, siya ay sasali sa kanyang Playten, at si Leonas ay sumang-ayon sa kondisyon na si Mosel ay hindi na muling lalapit kay Riz Elia kung siya ay matalo. Sinubukan ni Riz Elia na magprotesta laban sa mga tuntunin ng laban, ngunit tiniyak sa kanya ni Leonas na maliban kung nagsimulang lumipad ang mga kambing, walang paraan na matatalo siya sa isang walang kakayahan na talunan tulad ni Mosel. Tila nagpasigla ito kay Riz Elia, kaya hiniram niya ang isa sa mga pagsasanay na espada at hinintay ang hudyat ni Olto para simulan ang laban. Ipinaalam ni Olto sa magkabilang panig na matatapos ang laban kapag sumuko ang isang panig or nawalan ng malay. Nang ipahayag niya ang simula ng laban, sinusugod ni Riz Elia ang mga babae ni Mosel at walang kahirap-hirap na hinarap ang mga ito. Nagulat si Mosel dito, ngunit humanga si Leonas nang makitang bukod sa kakayahan niyang vampira, si Riz Elia ay isang certified swordswoman. Nang maging abala si Riz Elia sa dalawa sa mga babae, inutusan ni Mosel ang isa pa na harapin si Leonas, ngunit hinarang ng Demon Lord ang kanyang mga pag-atake gamit ang mga anino at pagkatapos ay ginamit ang parehong mga anino upang itapon siya sa kanyang mga paa.
Pagkatapos ay pinabagsak ni Rizelia ang huling babae at tumungo kay Mosul, ngunit bago niya ito ma-atake, ginamit niya ang kanyang banal na espada upang tumayo siya sa isang lugar. Pagkatapos ay tumungo si Mosul kay Leonas, umaasang papabagsakin muna siya, ngunit ayaw siyang payagan ni Rizelia. Paulit-ulit niyang sinasabi kung paano niya gustong protektahan si Leonas hanggang sa nagpakita ang isang espada sa kanyang mga kamay. Nagulat ang lahat na ang kanyang banal na espada ay nagising sa ganoong sandali, at mas ginulat sila ni Rizelia sa pamamagitan ng paglaya sa kontrol ni Mosul at pagsugod sa kanya. Natigilan si Mosul sa ilang saglit bago niya napagtanto ang nangyayari, hanggang sa maputol ni Rizelia ang kanyang banal na espada at itinutok sa kanya ang kanyang espada. Walang pagpipilian, tinanggap niya ang kanyang pagkatalo, at sumugod si Regina patungo kay Rizelia upang batiin siya sa paggising sa kanyang banal na espada. Nang maglaon sa kanilang dorm, tinanong ni Rizelia si Leonas kung maaari niyang tulungan itong magsanay upang maging mas malakas, at pumayag si Leonas. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Leonas sa silid ni Elfini para makolekta niya ang kanyang biodata at i-upload ito sa network ng akademya. Habang naroon siya, nagtanong siya tungkol sa kanyang banal na espada, at sinabi niya sa kanya na ito ay tinatawag na Eye of the Witch. Sinabi niya na ginamit niya ito upang mangolekta, mag-analisa, at magpadala ng data, dahil hindi na niya ito magagamit sa pag-atake or labanan ang mga void. Tinanong ni Leonas kung bakit ganoon, at ipinaliwanag niya na sa dati niyang Playten, siya ang umaatake na namamahala sa pagbibigay ng firepower. Gayunpaman, pagkatapos niyang panuurin ang dalawa sa kanyang mga kasamahan sa koponan na nasawi, nawala ang kanyang banal na espada sa mga kakayahan sa pag-atake. Simula noon, hindi na siya naging kapaki-pakinabang sa mga laban. Kaya naman nang inimbitahan siya ni Rizelia na sumama sa kanyang Playten, na masaya niyang tinanggap. Nang matapos niyang i-upload ang data ni Leonas, napansin niyang may bukas siyang mapa sa kanyang computer, kaya tinanong niya kung maaari niyang tingnan ito. Binigyan siya ni Elfini ng isang tablet at ipinaliwanag kung paano ito gumagana sa kanya. Pagbalik niya sa kwarto ni Rizelia, tiningnan niya ito. Sa nakikita niya, may mga ugnayan sa pagitan ng mga lugar kung saan siya nakalaban ng mga bayani noong nakaraan at ang mga lugar kung saan naganap ang void outbreaks. Sa pag-asang malaman ang higit pa, ipinatawag niya si Blockies at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung ano ang natutunan niya sa kanyang pagsisiyasat. Sinabi sa kanya ni Blockies na ang buong barko ay pinalakas ng isang napakalaking kristal na mana, na tinutukoy ng mga tao bilang isang planta ng kuryente. Naintriga si Leonas at sinabing kung makukuha niya ang kanyang mga kamay sa kristal ng mana, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanyang kurso. Pagkaalis ni Blockies, nagpakita si Sherry na may dalang merienda at sinubukang ipakain ito kay Leonas, ngunit tumanggi ito at hiniling sa kanya na ipaalam sa kanya ang mga detalye ng kanyang misyon. Ipinaalam sa kanya ni Sherry na walang sino man sa lungsod ang nakakaalam tungkol sa kanya or sa digmaang naganap 1,000 taon na ang nakalilipas, na hindi siya gaanong ikinagulat. Pagkatapos ay ipinahayag ni Sherry ang kanyang sama ng loob kay Leonas dahil ginawa niyang alipin si Rizelia, ngunit sinabi sa kanya ni Leonas na si Rizelia ang magiging pinakadakilang asset niya balang araw. Nang sabihin niyang may plano siyang gawin siyang kanang kamay, tinawag siya ni Sherry na walang isip at umalis, nang pumasok si Roselia sa silid na nakatapis lamang ng kanyang tuwalya upang sabihin kay Leonas na maligo. Samantala, sa ilalim ng barko, nagpunta ang isang team upang siyasatin ang ilang void na aktibidad at natagpuan ang isang nilalang na parang halaman na nakakabit sa isa sa mga anchor chain. Nang sinubukan nilang lumapit dito, inatake sila, at nawala ang lahat ng komunikasyon sa kanila. Kinabukasan, nagising si Leonas at nakaramdam ng bahagyang pananakit sa kanyang leeg, napagtanto na uminom si Rizelia ng kanyang dugo habang siya ay natutulog. Kaagad, pumunta siya sa kanyang kwarto at, gamit ang kapangyarihan ng marka sa kanyang katawan, inutusan siyang gumising. Nagulat si Rizelia na siya ay nagising sa ganoong paraan, kaya ipinaliwanag niya na pinahintulutan siya ng kanyang marka na pilitin siya na gawin ang kanyang kalooban. Nagtanong ito sa kanya kung maaari rin ba siyang pilitin na gawin ang isa sa mga matinding pag-eehersisyo na ginagawa ng mga tao. Sumagot si Leonas, na nagsasabing dapat siyang kumuha ng balde at mop at simulan ang paglilinis sa loob ng kanyang ulo dahil ito ay kasing dumi ng ibang tao. Sinabi niya sa kanya na dapat itong magsimulang kumilos tulad ng isang ginang at itinuro ang mga marka ng kagat sa kanyang leeg.
Humingi ng paumanhin si Rizzelia sa pagsasamantala sa kanya habang siya ay natutulog at ipinaliwanag na siya ay uhaw na uhaw, kaya naman ginawa niya ito. Tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad ngunit sinabi sa kanya na sa susunod na kailanganin niyang inumin ang kanyang dugo, dapat niyang sabihin sa kanya sa halip na tulungan ang sarili na inumin ang kanyang dugo na parang milk tea. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumunog ang telepono ni Rizzelia, at nang sagutin niya, ipinaalam sa kanya ni Elfini na may ipinatawag na strategy meeting. Nagulat, tinanong ni Rizzelia kung alam niya kung bakit, at sinabi niya na malamang na may kinalaman ito sa pangkat ng pananaliksik na nagpunta upang siyasatin ang void na aktibidad sa tubig noong nakaraang gabi. Sinabi niya na ang koponan ay hindi pa nag-upload ng kanilang mga natuklasan sa database, kaya ligtas na ipagpalagay na may nangyaring hindi inaasahan. Matapos tapusin ang tawag, sinabi ni Rizzelia kay Leonas na dahil day off nila, gusto niyang sanayin siya nito, at pumayag ito. Samantala, nagaganap na ang strategy meeting kasama ang acting commander ng barko, ang military advisor, at ang chairman ng board na lahat ay naruroon. Ipinaalam sa kanila na ang pangkat ng pananaliksik na nagtungo upang siyasatin ang void na mga aktibidad sa ilalim ng barko ay napawi na sa balat ng lupa. Sa kahilingan ng divisional commander, kinuha ng mga siyentipiko ang imahe na ipinadala ng koponan bago sila nalipol. Sa nakikita nila, ang void na ito ay kahawig ng mga ugat ng halaman, at nagpatanong ito kay Olto kung ang void na umatake sa team ay isang void lord or isang mutated void. Hiniling sa kanya ng chairman ng board na huwag tumalon sa mga konklusyon tulad ng ginagawa ng ibang mga babae, at sinabi sa kanya na ang hitsura ng isang void lord ay maaaring mga hulugan na ang nangyari sa ikatlong assault garden ay maaaring mangyari muli. Ang pahayag na ito ay nagudyok sa gumaganap na commander na mag-utos ng isang follow-up na investigasyon sa root void, kaya naghanda sila upang magpadala ng isang reconnaissance squad sa pinangyarihan. Nang maglaon, habang sina Leonas at Rizzelia ay nagsasanay, ipinatawag niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang kalansay na hukbo at ipinaglaban niya ito. Nang matapos silang kalabanan ni Rizzelia, humihingal siya na para bang tumakbo siya sa isang marathon. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kasiyahan at nagpasalamat kay Leonas sa pagbibigay sa kanya ng gayong hamon. Matapos niyang ibalik ang kanyang mga kalansay pabalik sa anino, iminungkahi ni Rizzelia na kumain sila para makapagpasalamat siya sa kanya ng maayos. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakakuha ng trabaho si Sherry sa isang restaurant ngunit muntik nang atakihin sa puso ang kanyang amo nang hiwain niya ang mangkok kasama ang mga patatas na hiniling nitong balatan. Dahil dito, pinapunta siya ng lalaki upang magwalis sa harap ng tindahan, ngunit nang siya ay lalabas na, nakita niya sina Leonas at Rizzelia. Dahil ayaw niyang makita ng kanyang amo, nagtago siya ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng inis na nagkakaroon siya ng oras sa kanyang buhay kasama ang babae na iyon, na walang ibang ginawa kundi ang makasama siya. Nang makaalis na sila, naging interesado siyang malaman kung saan sila patungo at nagpa siya na oras na para isuot ang kanyang Sherlock hat. Ilang sandali pa, huminto si Rizzelia sa harap ng restaurant na sinabi niya kay Leonas. May mga batang lumabas sa restaurant para batiin sila, at ipinaliwanag ni Rizzelia na ang mga bata ay mga ulila na nakatira doon kasama ang may-ari. Nadama ni Leonas ang isang pakiramdam ng pagkakamag-anak sa mga bata, dahil siya rin ay isang ulila. Gayunpaman, nadama niya na ang mga bata ay mas mahusay kaysa sa kanya noong mga nakaraang taon. Nang bumantong hininga ang lalaki, itinaas ng isa sa mga bata ang palda ni Rizzelia, at iyon ang nagpakilos kay Leonas para turuan ng leksyon ang bata. Bago pa niya magawa, tumawa si Rizzelia at sinabing kalokohang prank lang iyon, kaya binitawan na niya ang issue. Hindi nagtagal ay bumaba ang may-ari ng restaurant, at pagkatapos na ipakilala ni Rizzelia si Leonas sa kanya, ang mga bata ay dumagsa sa kanya na parang mga tupa, na hinihiling na ipakita sa kanila ang kanyang banal na espada. Mabuti na lang at pumagitna si Rizzelia sa pagsasabi sa kanila na mayroon siyang mga donut, at nakalimutan nila agad siya. Samantala, natuklasan ng recon team na ipinadala sa gilid ng void activity na ang malaugat na void ay wala na kung saan nakita ito ng unang koponan. Nagdulot ito ng pagkalito sa kanila, ngunit nakuha ng mga sensor ni Elfini ang ilang mga vibrations na nagaganap sa ilalim ng lungsod. Tila naramdaman ni Sequoia na may mali dahil nagising siya nang pumasok si Regina at napansin niya ang problemadong taglay nila. Kasabay nito, sa isa sa mga storage room sa ilalim ng lungsod,
natagpuan ng ilang manggagawa ang nawawalang ugat, ngunit ito ay tumubo at kumalat sa paligid. Sa lalong madaling panahon ang mga nakatataas ay naabisuhan tungkol sa nawawalang root void, na nag-iwan sa acting commander na nakaramdam ng pag-aalala. Nang sabihin sa kanya ni Olto na naghihintay si Elfini para ipaalam sa kanila ang kanyang natuklasan, pinakiusapan sila ng lalaki na ipakita siya. Sa sandaling nasa monitor ang video ni Elfini, sinabi niya sa konseho na ang kanyang banal na espada ay nakakita ng mga micro-vibrations sa ilang lugar sa ilalim ng lungsod. Ipinaliwanag niya na pagkatapos palakasin ang mga panginginig ng boses at alisin ang tunog sa background, natuklasan niya na hindi sila katulad ng sa isang mahiwagang aparato. Sinabi rin niya na mayroong ilang mga pagkagambala sa mga magnetic field, at pagkatapos na makita ang mga katulad na panginginig ng boses sa iba pang mga lokasyon sa ilalim ng lupa, napagpasyahan niya na mayroong void na aktibidad sa barko. Nahirapan ang council na paniwalaan ang sinabi niya sa kanila at nangatuwiran na ang isang void ay hindi makakalagpas sa mga depensa ng barko. Sinuportahan ng mga siyentipiko ang sinabi ni Elfini at idinagdag na nakuha nila ang parehong mga readings tulad ng nakuha niya. Ito ang nagudyok sa konseho na magtanong kung paano nakapasok ang void, at sinabihan sila na malamang na nakapasok ito sa mga bakana ng anchor chain. Tinanong ng board chairman kung bakit hindi nila nasubaybayan ang mga galaw ng void, at sinabi ni Elfini na maaaring tinakpen ng nilalang ang mga galaw nito para pumuslit sa lungsod. Siyempre, nakita nila itong walang katotohanan, dahil hindi pa nila narinig ang isang pagkakataon kung saan ang isang void ay nagtataglay ng anumang katalinuhan. Pagkatapos, isa pang alarmang tumunog, at nakatanggap sila ng ulat na lumalaki ang root void sa isa sa mga underground storage room. Kaagad, isang pangkat ang ipinadala upang tapusin ito. Gayunpaman, pagdating nila, nabuhay ang mga baging, at nagkaroon ng kaguluhan. Sa ilang mga punto, ang live feed ay naputol, at sinubukan ng konseho na makipag-ugnayan sa komandante, ngunit natuklasan na ang lahat ng komunikasyon ay hindi gumagana. Nang bumalik ang feed, ipinaalam sa konseho na ang poison ivy spawn ay nakatakas. Sinubukan ng divisional commander na maunawaan kung paano lumilibot ang void at umiiwas sa kanila, kaya binaktrack nila ang paggalaw nito mula noong nakasakay ito sa barko. Si Elfini ang unang naghinuha na ang void ay patungo sa planta ng kuryente at sinabing kapag nakarating na ito doon, magti-trigger ito ng stampede, at mauulit ang nangyari sa ikatlong assault garden. Kaagad, inutusan ng acting commander na magpadala ng mga sundalo para protektahan ang power plant. Sa kasamaang palad, sa oras na dumating sila, ang void ay nakakabit na sa mga kristal ng mana, na ginagawang imposible para sa mga sundalo na gumawa ng anuman. Dahil walang pagpipilian, idineklara ng acting commander na ang barko ay ililipat sa fortress mode at iniutos na ang lahat ng mga sibilyan ay lumikas sa mga shelter habang ang lahat ng mga tauhan ng militar ay naghahanda para sa stampede. Kumilos ang lahat, at nang ganap na nakontrol ng void ang planta ng kuryente, tumunog ang mga alarma sa paglikas sa buong lungsod. Si Riz Elia at Leonas ay sumugod sa labas ng restaurant upang tingnan kung ano ang nangyayari, at halos himatayan si Riz Elia sa gulat nang makita niya ang mga portal na bumukas at pinapayagan ang mga void na salakayin ang lungsod. Siya ay patuloy na nanunood habang ang lungsod ay naging isang malaking sandata at nagsimulang atakihin ang mga voids. Kasabay nito, ang kanyang mga miyembro ng Playten ay nagtipon sa kanilang mga itinalagang distrito upang tulungan ang mga sibilyan na lumikas sa mga silungan. Tinanong ni Regina si Elfini kung nakipag-ugnayan ba siya kay Riz Elia, at sinabi niya sa kanya na wala na ang komunikasyon kahit saan. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na okay lang si Riz Elia at makakasama sila sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal ay sumali ang mga babae sa laban at nagsimulang alisin ang mga void sa kaliwa at kanan. Sa restaurant, si Leonas ay nagmamasid ng may paghanga habang ang tore ay nagpaulan ng putok sa mga void, ngunit napansin na si Riz Elia ay nabalisa dahil hindi niya makontak ang kanyang Playten. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa restaurant upang tipunin ang lahat at dalhin sila sa kanlungan. Habang wala siya, biglang sumulpat si Sherry sa harap ni Leonas. Napansin niyang medyo kakaiba ang pagpapakita nito sa sandaling iyon, ngunit dahil mahirap ang sitwasyon, inutusan niya itong hanapin ang kanyang mga miyembro ng Playten at tulungan sila. Pagkaalis niya, sinubukan ni Leonas na sumama kay Riz Elia at sa iba pa, ngunit napansin niya na ang mga voids ay nakarating sa bahaging iyon ng lungsod.
Bago sila makalabas ay tinawag niya ang atensyon ni Rizelia sa kanila. Pagkatapos ay inutusan ni Rizelia ang lahat na manatili sa loob habang sila ni Leonas ang haharap sa mga void sa labas. Inactivate niya ang kanyang banal na espada, at ipinatawag ni Leonas ang kanyang magic staff. Nang sinubukang sumalakay ng mga void, pinutol ni Rizelia ang ulo ng dalawa, at sinunog ni Leonas ang natitira hanggang sa malutong. Di nagtagal, mas maraming portal ang nagbukas, at mas maraming void ang bumaba sa lungsod. Madaling pinabagsak ni Sequoia at Regina ang Ogre class at Wyvern as voids, ngunit ang mga bagay ay lumala nang bumagsak ang isang Hydra class void sa gitna ng lungsod. Dumating pa ito na may ilang Dragon class voids bilang backup, at sinimulang sirain ng mga dragon na ito ang mga canyon sa tore. Mabilis na naisip ni Leonas na kailangan niya ng high spell para tapusin ang dragon, kaya nang sinubukan silang salakayin ng isang grupo ng mga Ogre class voids, hiniling niya kay Rizelia na harapin sila. Nang matapos ang spell, nagsimulang umulan ang mga bowl ang apoy sa mga voids, ngunit sa kasamaang palad, ang bowl ang apoy ay hindi naging sapat upang tapusin ang dragon. Sinubukan nitong magpabuga ng apoy kay Rizelia, ngunit sa kabutihang palad, maganda ang kanyang reflexes, at umalis siya sa daan bago siya masunog. Pagkatapos, lumabas si Blockis mula sa anino at kinagat ang dragon, kaya sinimulan nitong ipagpag siya. Ito ay nagbigay daan kay Leonas na magsagawa ng isa pang spell, na buti na lang naalis ang dragon minsan at para sa lahat. Nagulat si Rizelia na tinapos niya ang dragon ng mag-isa, ngunit bago pa siya makabangon, bumukas ang lupa at nakuha siya ng mga baging ng Void Lord. Matapos siyang kaladkarin nito, sinubukan siyang sundan ni Leonas, ngunit mas maraming baging ang nagpakita at nag-anyong mukha. Pamilyar kay Leonas ang mukha na ito, dahil ito ay walang iba kundi si Arakael, ang dakilang sage. Sinubukan ni Leonas na atakihin si Arakael gamit ang isang fire spell, ngunit kinain ito ng tinutubuan na Groot at gumapang pabalik sa lupa kung saan siya nanggaling. Ginamit ni Leonas ang selyo sa kanyang kamay upang kumpirmahin na buhay pa si Rizelia at napag-isipang kinuha siya ni Arakael upang akitin siya pababa. Nang malapit na siyang tumalon sa kanila, lumabas si Blockis mula sa mga anino at ibinaling ang kanyang atensyon sa mga bata at sa may-ari na nakatayo sa labas ng restaurant na nanunood sa kanya. Nilapitan sila ni Leonas at hiniling na bumalik sa loob, dahil hindi ligtas na nasa labas sila. Hindi nila pinansin ang sinabi nito, ngunit sinabi sa kanya ng nakatatandang babae na lumabas sila upang pasalamatan siya sa pagprotekta sa kanila at nakiusap na iligtas niya si Rizelia bago pa maging huli ang lahat. Tiniyak niya sa babae na ibabalik niya si Rizelia, ngunit bago siya muling sumama kay Blockis, naglagay siya ng mahiwagang harang sa paligid ng restaurant at nagpatawag ng 2 kalansay upang bantayan ang lugar. Pagkabalik niya kay Blockis, narinig ni Leonas ang boses ni Elfini na nagmumula sa hikaw ni Rizelia, na nalaglag nang mahuli siya ng disfigured swamp monster na iyon. Pinulot niya ito at ipinaalam kay Elfini ang sitwasyon, pagkatapos ay nakiusap siya sa kanya na gamitin ang kanyang banal na espada upang subaybayan ang kinaroroonan ni Rizelia. Tumanggi si Elfini, at sinabing ang misyon ay masyadong mapanganib para sa isang hindi maunlad na lalaki na tulad niya. Inutusan niya itong pumunta sa kung saan siya at ang iba pa ay nakikipaglaban sa isang Hydra class void, at tiniyak sa kanya na ililigtas siya ng Playten ng distritong iyon. Nakipagtalo si Leonas na huli na ang lahat at nakiusap sa kanya na i-trace ang biosignature ni Rizelia at pumayag naman siya. Makalipas ang ilang segundo, sinabi niya kay Leonas na nasa planta ng kuryente si Rizelia, kaya nagpasalamat ito at pinutol ang komunikasyon. Pagkatapos, tinawagan ni Regina si Elfini para umiwas, pero masyadong mabagal ang reaction time niya. Nang malapit na siyang maging pagkain, ang Catwoman maid, ang ibig kong sabihin ay si Sherry, ay pinrotektahan siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang letigo upang tapusin ang void bago siya makuha nito. Samantala, dumating sina Leonas at Blockis sa planta ng kuryente at natagpuan ang mga ugat ni Arakael na nakapalibot sa mana crystal, kung saan siya aktibong kumukuha ng enerhiya. Sinubukan ni Leonas na tanggalin siya mula sa kristal sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya, ngunit ang matandang Arakael ay muling nabuo sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay hiniling niyang malaman kung paano nabubuhay pa si Leonas, at sinabi sa kanya ni Leonas na ito ay dahil tinatakan niya ang kanyang kaluluwa. Tinawag siyang walang isip ni Arakael at sinabing magwawakas ang kanyang muling pagkabuhay dahil malapit nang mabuo ang mundo kasama ang Void Star.
Sa susunod na sandali, nagpapakita ang mga maliliit na ulo sa paligid ng kanyang mga baging, at nang magsimula silang magharmonyo ng isang himig, naisip ni Leonas kung napunta ba siya sa set ng isang pelikula. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na ang mga nagha-harmonize na mga ulo ay ang mga pari mula sa Sagradong Orden, na naasimilasyon ni Arachel. Hindi nagtagal matapos itong mapagtanto na sinimulan nilang salakayin sina Leonas at Blockies. Iniiwasan nila ang kanyang mga ugat at lumaban, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na sila ay nasa isang dihadong estado dahil sila ay nasa pinalawak na domain ni Arachel. Higit sa lahat, nakakapagbigay siya ng maraming spell dahil sa sobrang mga ulo niya ng sabay-sabay. Sinubukan ni Rizelia na takasan ang mga ugat na nakagapos sa kanya, ngunit habang nagpupumiglas siya laban sa mga ito, lalo siyang nasasaktan. Gayunpaman, hindi siya napigilan, dahil ang gusto lang niyang gawin ay lumaya at tumulong kay Leonas. Kaya, pinaandar niya ang kanyang banal na espada. Sa kabutihang palad, na-activate ang kanyang vampire powers, at gamit ang kanyang dugo, lumikha siya ng maraming blades na ginamit niya upang putulin ang mga baging. Ito ay nagbigay daan kay Leonas na matukoy ang kanyang lokasyon, at sa susunod na sandali, inihagis niya ang kanyang hikaw, na pinahiran niya ng kanyang dugo, sa kanyang katawan. Kaagad, tumaas ang mga antas ng kapangyarihan ni Rizelia, at natanggal siya sa kanyang mga pagpigil habang umusbong ang isang pares ng mga pakpak ng dugo. Nang makita ni Rizelia si Leonas ay sumugod ito sa kanya na ikinagalit ni Arachel. Kaya, nanumpa siya na pagbabayaran niya si Leonas. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumanta ng isang spell. Nakilala ito ni Blockies at napag-alaman na sa oras na siya ay natapos, ang mga bagon ay magiging napakalaki, at ang buong barko ay magiging katulad ng daungan ng port. Ganito rin ang naging conclusion ni Leonas, kaya hiniling niya kay Rizelia na bigyan siya ng oras habang naghahanda siyang tapusin si Arachel. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos ni Rizelia ang ilan sa kanyang dugo at ginamit ito upang bumuo ng higit pang mga talim ng dugo, na sinimulan niyang gamitin upang labanan ang mga ugat ni Arachel. Tinanong ni Blockies si Leonas kung ano ang kanyang plano, at sinabi sa kanya ng ating bida na oras na para ilabas ang mahiwagang sandata, o sa kaso niya, ang kanyang demonyong espada. Ipinaalala ni Blockies sa kanya ang sinabi ni Roselia tungkol sa espada, at sinabi sa kanya ni Leonas na alam niya ang kanyang ginagawa. Habang binunot niya ang espada, ipinahayag niya na ang ikapitong assault garden ay pagmamay-ari na niya, dahil ang kondisyon para sa paggamit ng espada ay handa siyang protektahan kung ano ang kanya. Matapos kilalanin ng espada ang desisyon ni Leonas, ginamit niya ito para maghatid ng malakas na slash, na pinangalanan niyang Ragnalos. Dahil dito, natalo si Arachel, at nagsimulang humina ang stampede. Kaya, bumalik sina Rizelia at Leonas sa ibabaw at muling nakipagkita sa kanilang mga kaibigan. Pagkaraan ng mga araw, habang nagaganap ang pagsasaayos, bumisita si Leonas sa silid-aklatan upang magsaliksik sa lungsod na inaangkin niyang kanya. Gayunpaman, nang sinubukan niyang i-access ang vault, hindi siya pinapasok, at ipinaalam sa kanya ng artificial spirit na namamahala na kailangan niya ng autorisasyon ng Administrative Bureau para ma-access ang vault. Sinubukan ni Leonas na magsalita sa kanyang paraan papunta sa vault, ngunit iginiit ng espiritu na humiling siya. Pagkatapos lang ay pumuslit si Regina sa kanya at tinakpan ang kanyang mga mata, ngunit madali niyang nahulaan kung sino ito. Pagkatapos ay tinukso siya ni Regina, sinabing siya ay dapat na gumanap na walang alam at masiyahan sa pakiramdam ng kanyang mga asset sa kanyang likod ng kaunti pa. Pinagalitan siya ni Leonas sa paggawa ng ganoong mungkahi, at tinanong kung sinundan niya siya sa library dahil hindi niya sinabi sa sino man kung saan siya pupunta. Sinabi niya sa kanya na nagkataon lang silang nagkita at ipinaliwanag na dumating siya para ibalik ang ilang video software na hiniram niya. Nang makita niya itong nakatayo roon, tinanong niya kung ano ang gagawin niya roon, at sinabi ni Leonas sa kanya na pumunta siya upang saliksikin ang sinaunang wikang nakasulat sa lahat ng mga guho na natagpuan nila sa kanya. Naniwala si Regina sa kanyang kasinungalingan at nag-alok na tulungan siya bago siya tumabi sa kanya at lumapit sa espiritu. Hiniling niya dito na ipasok si Leonas sa vault, at nang subukan nitong sabihin sa kanya na wala siyang autorisasyon, kahit papaano ay ipinagpalagay niya ito sa paggawa ng kanyang hypnosis. Tinanong ni Leonas kung paano niya nagawa iyon, at sinabi niya sa kanya na ang isang tunay na salamangkero ay hindi kailanman nagbubunyag ng kanilang mga lihim.
Pagkapasok nila sa vault, pareho silang nakatanggap ng mga mensahe na nag-iimbita sa kanila sa commemoration ceremony sa barko ng prinsesa dahil sa papel na ginampanan nila noong stampede. Pagkatapos, tinawagan ni Riz Elia si Leonas upang tanungin kung nasaan siya, at sinabi niya sa kanya na lalabas siya para kumain ngunit nangakong makikipagkita sa kanya at sa iba pa sa daungan mamaya. Matapos ibaba ang telepono, hiniling niya kay Regina na lumabas nang wala siya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya pupunta sa seremonya at pagkatapos ay umalis. Samantala, sa Demi-Human Conservation Area, may ilang Demi-Human na nagbalak na dukutin ang prinsesa at pilitin ang imperyo na palayain ang kanilang nakakulong na kauri. Ang isang goblin na nagngangalang Elza ay nagtanong sa kanilang pinuno, si Basita, kung ito ay matalino na gawin ang isang mapanganib na misyon kapag alam nilang ang mga tao ay nagtataglay ng mga banal na espada. Bago pa siya makasagot, isang Dark Elf, na nagpakilalang si Sharnak, ang masamang mangkukulam ng Everdark Forest, ay lumapit sa kanila. Sinabi niya sa kanila na matutulungan niya sila, at iminungkahi na ay hijack nila ang barko ng prinsesa kasama niya at pilitin siyang dalhin sila sa kabisera. Tila pinaniwalaan ng grupo ang ideya at tinanong kung paano nila makakamit ang gayong tagumpay. Sinabi niya na ipagkakaloob niya sa kanila ang mga kapangyarihan na higit na nakahihigit sa alinmang banal na espada. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang demonyong espada sa harap ni Basita at ipinagkaloob sa kanya ang isa pang demonyong espada na inaangkin niyang regalo mula sa Diyosa. Sinubukan ni Basita ang kanyang bagong talam, at ang grupo ay namangha sa kung gaano kadali nitong putulin ang isang puno sa kalahati. Nangako si Sharnak na ipagkakaloob ang mga katulad na sandata sa kanilang lahat ngunit hiniling na kapalit ng mga ito, ihahatid nila sa kanya ang lahat ng mga banal na swordsman upang ihain sa Diyosa, at pumayag sila. Nang maglaon, dumating si Leonas sa daungan, ngunit bago tumungo sa barko, binisita niya ang ilan sa mga stall at bumili ng regalo para kay Riz Elia dahil pakiramdam niya ay naging tapat na alipin ito at nararapat iyon. Dumating siya sa barko nang lumabas ang prinsesa sa kubyerta upang kumaway sa kanyang mga nasasakupan, at sinabi niya sa kanyang sarili na isang magandang taktika ang panatilihing tapat ang mga tao. Hindi nagtagal ay dumating si Riz Elia at ang iba pa, at pagkalapit ni Leonas sa kanila, ibinigay niya kay Riz Elia ang binili niyang regalo para sa kanya. Nagpasalamat si Riz Elia sa kanya at, pagkatapos itago ang regalo, sinabing oras na nilang sumakay sa barko. Ngunit bago pa nila ito magawa, isang babae na nagngangalang Fenris ang lumapit sa kanila. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa pagkatawan sa presidente ng Student Council sa seremonya, at tinanong si Riz Elia kung siya at ang kanyang grupo ng mga misfits ay naruroon para sa pamamasyal. Sinabi sa kanya ni Riz Elia na imbitado rin sila para sa seremonya, at nang mukhang magsisimula na silang magpalitan ng mga salita, sumulpat si Elfini. Nakinig si Fenris kay Elfini, ngunit bago ito lumayo, buong puso niyang binati si Riz Elia sa paggising sa kanyang banal na espada. Tinanong ni Leonas kung sino ang nakakainis na blonde, at sinabi sa kanya ni Riz Elia na siya ay isang papansin lamang na babae. Samantala, pinasok ng mga demi-human ang barko at ninakaw ang mga mukha ng mga gwardya na kanilang pinaslang upang sila ay makihalubilo. Maya-maya, pagkatapos na makasakay ang lahat sa barko, ang prinsesa at ang kanyang mga bantay ay tinambangan habang papunta sa banquet hall. Pinaslang ng mga demi-human ang kanyang mga bantay at sinabi sa kanya na kung gagawin niya ang kanilang hinihiling, hahayaan nilang mabuhay siya. Mabilis na pinakawalan ng prinsesa ang kanyang espiritong hayop at hinikayat itong tumakas bago ihayag ni Sharnak ang kanyang sarili. Kasabay nito, ang natitirang mga demi-humans ay kinuha ang kontrol sa silid kung saan naruroon ang mga bisita. Sinubukan ni Fenris na gumanap bilang bayani, ngunit pinaputukan ni Elza ang mga panauhin at nagbanta na ang susunod na putok niya ay magpapadala ng isang tao sa kabilang buhay kung hindi niya aalisin ang kanyang banal na espada. Dahil walang pagpipilian, ginawa niya ang utos ni Elza, ngunit upang matiyak na walang ibang gagawa ng parehong bagay, ang pinakamatandang elf ay naghagis ng bomba ng mansanas. Nagbabala siya na kung gagawin nila ang anumang bagay, pasasabugan niya ang bomba, kaya't ang lahat ay pumila at isinuko ang kanilang mga telepono at kagamitan sa komunikasyon. Ang mga sibilyan ay pinananatiling hiwalay kay Riz Elia at sa iba pa, at nang tanungin ang mga demi-human kung ano ang gusto nila, ipinahayag ni Basita na gusto nilang palayain ng imperyo ang kanilang mga kauri.
Sinabi sa kanya ni Fenris na ang Crown ay hindi nakikipag-ayos sa mga demi-human, na ikinagalit niya, ngunit pinaalalahanan siya ni Elsa na hindi sila dapat saktan. Umatras siya at nagsimulang magreklamo tungkol sa hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ng isang Diyosa ng napakaraming sakripisyo. Sa pagbanggit ng salitang Diyosa, naging usyoso si Leonas at nagpa siya na magsiyasat. Gayunpaman, sinabi niya kay Rizelia na titingnan niya ang prinsesa pagkatapos niyang makawala gamit ang kanyang mga anino. Nagsiksika ng mga babae para hindi mapansin ng mga demi-human na nawawala siya. Samantala, gumamit si Sharnak ng mga artificial na espiritu upang pilitin ang prinsesa na paandaran ang makina ng barko at magtakda ng landas para sa isang void rift. Nagulat si Basita dito at iginiit ang prinsesa na magpalit ng kurso, ngunit sinabi ni Sharnak na wala siyang pakialam sa plano nilang palayain ang kanilang kauri. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ginamit niya ang mga ito para sa sarili niyang mga plano, at nang subukang salakayin siya ni Basita, minanipula niya ang kanyang demonyong espada at sinunog siyang buhay. Sa takot sa kanyang buhay, tumahimik si Gerald at pumayag na gawin ang lahat ng gusto ni Sharnak. Sa labas, napansin ng isang gwardya na gumagalaw ang barko, at habang sinusubukan niyang alamin kung bakit, ang spirit beast ng prinsesa ay nakarating kay Regina. Nang hawakan ni Regina ang espiritu, narinig niya ang boses ng prinsesa na nagsasabi dito na humingi ng tulong. Nang mapagtantong may mali, hinawakan niya ang espiritu at tumalon sa barko bago ito tumulak palayo sa daungan. Pinabuklad ng kapalaran, nakatagpo niya si Leonas sa pasilyo, at nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya doon, ipinahayag niya na nasa panganib ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ang ika-4 na prinsesa ng imperyo, ngunit ang kanyang pagsilang ay nakita bilang isang masamang tanda. Ito ay dahil ipinanganak siya noong gabi kung kailan nagniningning sa kalangitan ang isang pulang bituin na binansagan ng Scarlet Calamity. Sinabi niya na ang hari ay nag-utos sa kanyang kasawian, ngunit ang lolo ni Rizelia ay nakumbinsi ang hari na hayaan siyang mabuhay. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa ama ni Rizelia, na dinala siya sa kanyang tahanan at pinalaki siya sa tabi ni Rizelia bilang kanyang kasambahay upang ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya na ang kanyang mga miyembro ng Playten lamang ang nakakaalam ng kanyang sikreto, at ang tanging dahilan kung bakit siya pumunta sa daungan ay upang masulyapan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang espiritu, at dahil ang lahat ng miyembro ng royal family ay nagtataglay ng kakayahang kumonekta sa mga espiritu tulad ng lahat ng avatar, ipinaalam nito sa kanya na ang kanyang kapatid na babae ay nasa problema, kaya sumakay siya sa barko. Sinabi sa kanya ni Leonas na ang prinsesa ay nahuli ng ilang demi-humans at idinagdag na ang banquet hall ay nasa ilalim din ng kanilang kontrol. Sinabi niya na siya ay pumuslit upang hanapin ang prinsesa at hiniling na sumama sa kanya. Mabilis na tinanggap ni Regina ang alok at ibinaba ang espiritu upang maihatid sila nito sa Princess Hall. Sa banquet hall, sinabi ni Elfini kay Rizelia na sinuri niya ang mga tampok ng bomba gamit ang isa sa kanyang mga drone, na nakatago sa likod ng chandelier, at sinabi niyang ang wand ng elf ang trigger ng bomba at hiniling kay Rizelia na bilhin siya ng oras para maantala ang pag-activate ng bomba. Natagpuan ni Rizelia ang isang tinidor ng prutas na nakalatag sa sahig sa likuran niya, at ginamit niya ang tinidor upang tusukan ang isang daliri niya para magamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sa parehong oras dumating sina Leonas at Regina sa tulay ngunit natuklasang wala na si Sharnak at ang prinsesa. Nakita ni Regina na isinara nila ang control panel kaya hindi niya maitataboy ang barko palayo sa kursong itinakda nito. Iminungkahi ni Leonas na abutin niya ang prinsesa gamit ang espiritu, ngunit tumanggi si Regina, sinabi kung gagawin niya, ang kanyang pagkakakilanlan ay mabubunyag. Pinaalalahanan siya ni Leonas na ang dahilan kung bakit siya sumakay sa barko ay upang iligtas ang kanyang kapatid, kaya hindi mahalaga kung ano ang kailangan niyang gawin upang makamit ito. Napagtanto ni Regina ang kanyang mga salita at nagpa siya na makipag-ugnayan sa prinsesa, at pagkatapos ng ilang maikling segundo, ginawa niya ito. Tinanong ng prinsesa kung sino siya, at sinabi niya sa kanya na siya ay isang dumaraan na espiritista na nagkataong natagpuan ang espiritu. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang prinsesa, at sinabi sa kanya ng prinsesa na papunta sila sa flight deck. Sinabi sa kanya ni Regina na pupunta siya sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ng prinsesa na huwag na at nakiusap sa kanya na unahin ang pagbabago ng takbo ng kurso ng barko.
Sinabi niya na ang barko ay patungo sa Void Rift, at ang tanging paraan upang baguhin ang kurso ay ang kumonekta sa sistema ng pagsubaybay sa espiritu sa gitna ng ibabang kubyerta at ilagay sa access code. Ibinigay niya kay Regina ang access code at nakiusap na magmadali bago pa mahuli ang lahat. Nang maputol ang koneksyon, sinabi ni Regina kay Leonas kung saan makikita ang prinsesa, kaya nangako siyang ibabalik siya sa isang piraso at pagkatapos ay tumalon mula sa bintana patungo sa kubyerta sa ibaba. Sa banquet hall, ginamit ni Rizelia ang kanyang dugo na parang pisi at ikinabat ito sa wand ng elf nang walang nakakapansin. Bago niya maibigay kay Elfini ang senyales na ay jam ang signal ng bomba, sinimulan ni Fenris na tuyain ang mga demi-human. Sinubukan ni Gerald na patigilan siya sa pagsasalita, ngunit habang nasa kalagitnaan siya ng pagbabante sa kanya, nakarinig sila ng pagkabasag ng plato. Ang salarin ay si Sequoia, na kumalas sa kanyang sarili dahil nagutom siya at kailangan ang kanyang mga kamay para makakain. Galit na nilapitan siya ni Gerald, ngunit binalaan siya ni Elsa na mag-ingat, dahil nakikita niya sa mga damit ni Sequoia na isa siyang manlalaban. Tumayo si Fenris doon, at dahil gusto niyang gawin ang lahat tungkol sa kanya, tinawag niya si Gerald para makipaglaban sa kanya. Nahulog ang lobo sa kanyang mga panunuya at sinugod siya, ngunit madali niya itong pinatumba sa sahig, na nagpapatunay na may malakas din siyang mga galaw. Ginamit ni Rizelia at Elfini ang kaguluhan na ito upang maisakatuparan ang kanilang plano, at dinasarmahan ang matandang elf bago niya maisaaktibo ang bomba. Sinubukan ni Elsa na pigilan ang lahat sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanila gamit ang kanyang baril, ngunit pinatumba siya ni Sequoia gamit ang hilt ng kanyang espada. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Fenris ang kanyang banal na espada, na nag-anyong mga ice wolves at inutusan silang umatake sa lobo. Ang matandang elf na lang ang natitira, at madali siyang pinatumba ni Rizelia bago pinagalitan si Fenris dahil sa muntik nang sirain ang kanilang plano sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Matapos nilang palayain ang lahat ng mga bihag, sinubukan ni Rizelia na tawagan si Leonas ngunit hindi ito makausap. Sa sandaling iyon, itinoon ng mga ito ang kanilang pansin sa mga bintana, at doon nila napagtanto na ang barko ay tumulak sa isang void rift. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga void sa pagsira sa barko, kaya nagsimulang makipaglaban sina Fenris at Sequoia sa kanila habang ginagabayan nina Elfini at Rizelia ang mga tao palabas ng silid. Nakipag-ugnayan si Leonas kay Rizelia sa pamamagitan ng keychain na ibinigay nito sa kanya at sinabihan siyang tulungan si Regina. Umalis siya kaagad, at nang matagpuan siya, ibinaba ng dalawa ang isang void bago nagmamadaling pumunta sa ibabang kubyerta. Sa bulwagan ng banquet, ginawa ng mga babae ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga void, ngunit lumala ang sitwasyon nang magpakita ang isang malaking void, na binansagan nilang Brain Eater. Hiniling ni Sequoia sa iba na tumungo sa kabilang silid at protektahan ang mga tao, habang siya ay nanatili sa likod upang labanan ang Brain Eater. Nang may-lock ni Fenris ang pinto sa likod nila, na-unlock ni Sequoia ang isang lihim na pamamaraan, na ginawang demonyong espada ang kanyang espada. Samantala, si Regina at Rizelia ay nakarating sa ibabang kubyerta, at pagkatapos ng maikling labanan sa mga void, si Regina ay nauna at kumonekta sa sistema ng pagsubaybay habang si Rizelia ay nakabantay sa labas. Ang tigreng demi-human ay nilamon ng mga void, at nang magsimulang mawalan ng pag-asa ang prinsesa, napansin niya na ang barko ay nagbabago ng landas. Sinubukan ni Sharnak na lumipad mula sa barko, ngunit hinawakan ni Leonas ang airship gamit ang kanyang mga anino. Pagbalik sa loob ng banquet hall, napaatras ang mga babae sa isang sulok, ngunit nagpakita si Sherry at pinaslang ang mga natitirang voids habang tinalo ni Sequoia ang Brain Eater. Sa labas, hiniling ni Sharnak na malaman kung sino si Leonas, at sinabi niya sa kanya na siya ay isang Demon Lord. Tinawag niya itong walang isip na bata at sinabing ang paglalaro ng pagpapanggap ay hindi siya kwalipikado bilang isang demonyo, ngunit pinatunayan ni Leonas na siya ang tunay na Demon Lord sa pamamagitan ng pagkontra sa spell na sinubukan niyang gamitin sa kanya. Nagulat ang mangkukulam, ngunit hindi niya ito binigyan ng oras upang maabsorb ang impormasyong ito bago niya ito iginapos ng kanyang mga anino at hiniling na ibunyag ang pangalan ng Diyosa na kanyang pinagtatrabahuhan. Sinubukan ni Sharnak na magsalita, ngunit bago niya mailabas ang mga salita, nagsimula siyang mag-glitch na parang isang lumang laro ng video game, at ang susunod na nalaman niya, isang espada ang lumabas mula sa kanya. Kinilala ni Leonas ang espada bilang ang Demon Slayer,
ang evil trashing blade na si Zolstar Mazakos, at nagtaka kung paano ito nakarating doon. Sa harap ng kanyang mga mata, nag-transform ang espada sa isang parang Decepticon at nagbukas ng mga portal upang magdala ng mga voids sa deck. Sinubukan niyang sirain ang espada, ngunit taglay pa rin ito ang kapangyarihang taglay nito noong ito ay isang banal na espada, kaya't sinalungat nito ang spell ni Leonas. Bago pa siya makaisip ng ibang paraan para sirain ito, nag-teleport ito at muling nagpakita sa likod ni Leonas. Nang napansin ng Demon Lord na nasa panganib ang prinsesa, inalis ni Leonas ang mga void, ngunit naisip ng espada na magiging maganda ang paggulo sa kanya at nagsimulang maglaro ng tagwan. Nakita ni Regina kung ano ang nangyayari mula sa camera sa deck, kaya kinokontrol niya ang mga baril upang magpaputok sa mga voids at sa espada. Nang mapansin niyang hindi epektibo ang mga baril laban sa espada, pinaulanan niya ito ng mga missile. Lumabas si Riz Elio mula sa pangalawang missile na inilunsad ni Regina, at pagkatapos siyang masalo ni Leonas, hiniling niya sa kanya na palayasin ang mga voids habang hinaharap niya ang espada. Habang ginagawa niya iyon, binunot niya ang kanyang demonyong espada at ginamit ang Ragnalos technique para tapusin ang tiwaling banal na espada. Nang maglaon, pinasalamatan ng prinsesa ang mga babae sa pagligtas sa kanya at sa mga bihag mula sa mga demi-humans at mga voids. Wala si Leonas at Regina, kaya nang magtanong ang prinsesa tungkol sa kanila, sinabi ni Riz Elio sa kanya na medyo may sakit si Leonas, kaya pinauwi siya at sinabing umalis na si Regina. Gayunpaman, inihatid niya ang mensahe na hiniling sa kanya ni Regina na ihatid sa prinsesa, na nais niyang magkaroon siya ng isang maliwanag at masayang kinabukasan. Makalipas ang ilang araw, natunton ng mga gwardya ang mga natitirang miyembro ng demi-human group na nagtangkang dukutin ang prinsesa. Bago nila makuha ang mga ito, nagpakita si Leonas at ginawang bato ang mga gwardya. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang sarili sa mga demi-human ngunit hindi niya hinayaang makita ang kanyang mukha dahil nakasuot siya ng maskara. Pinilit niyang lumuhad ang mga demi-human nang sinubukan nilang mag-alsa laban sa kanya, at sinabing ang tanging dahilan lamang ng paghinga nila ay dahil sa pakiramdam niya ay bukas palad siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ang kanyang pangalan ay Zolvo at sinabing siya ay isang Demon Lord pati na rin ang nararapat na pinuno ng mundo. Hiniling niya sa kanila na italaga ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa paglilingkod sa kanya kung gusto nilang maiwasang mahuli ng mga tao. Dahil walang pagpipilian, ipinangako nila ang kanilang katapatan sa kanya, at lumikha siya ng isang underground labyrinth para manatili sila hanggang sa kailanganin niya sila. Sa kasamaang palad, bago siya makagawa ng isang dramatikong paglabas, tinawagan ni Riz Elia ang kanyang telepono, at nang sagutin niya, hiniling niyang malaman kung nasaan siya. Mabilis niyang ibinaba ang tawag sa kanya at pagkatapos ay bumalik sa pag-arte na parang isang mababang budget na Demon Lord bago nawala sa anino, na iniwang nakatulala ang kanyang bagong alipin. Pagbalik niya sa dorm ay tinanggal niya ang maskara at ang balabal niya bago lumabas ng kwarto para hanapin si Riz Elia. Hindi rin nagtagal upang mahanap siya nito dahil nakalimutan niyang i-lock ang pinto habang nagbibihis. Kaya, bilang isang maginoo, si Leonas ay tumalikod. Pumasok si Regina sa sandaling iyon, at nang makita niya silang dalawa, tinanong niya kung nakakagambala siya. Pareho silang nanumpa na mali ang pagkakaintindi niya sa sitwasyon, at pagkatapos magbihis ni Riz Elia, umupo sila para kainin ang mga sandwich na dala ni Regina. Tinanong ni Riz Elia si Leonas kung saan siya nagpunta ng umagang iyon, at nagsinungaling siya na pumunta siya para magsanay bilang paghahanda para sa practice match nila mamaya sa araw na iyon. Sinabi sa kanya ng mga babae na ito ay isang matalinong desisyon, at sinabing kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya kung gusto nilang matalo ang Playten ni Fenris at tumaas ang ranggo. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na ang practice match, at nagtulungan sina Riz Elia at Leonas para kunin ang isa sa mga flag na kabilang sa Playten ni Fenris. Si Elfini ay napuno ng responsibilidad na bantayan ang pangunahing watawat para sa kanyang Playten at nagbibigay din ng pagbabantay para sa natitirang bahagi ng kanyang koponan. Nagtrabaho sila ni Regina ng maayos, ngunit nadala si Sequoia at nagsimulang humabol sa mga lobo ng ni Fenris. Sa mga bleachers, naisip ni Olto kung ano ang diskarte ng ika-18 Playten, at sinabi niya sa mga miyembro ng konseho na kasama niya na ito ay mabuti, ngunit kung nabigo silang ipatupad ito ng maayos, maaari silang matalo sa laban.
Pagkatapos, isang ice wolf ang sumugod kay Rizelia, at habang sinusubukan niyang putulin ito, may isa pang sumulpat sa likod niya at kinagat ang kanyang binti. Sinira ni Leonas ang lobo, ngunit nanatili ang paso ng yelo sa binti ni Rizelia, at masakit ito. Inihayag ni Fenris ang kanyang sarili pagkatapos nito at pinagtawanan si Rizelia sa pagkahulog sa kanyang bitag. Ngunit sinabihan siya ni Rizelia na huminto sa pag-arte ng mataas at makapangyarihan. Tinanong niya kung bakit niya binabantayan ang isang sub-flag ngayong siya ang kapitan, at sinabi sa kanya ni Fenris na ito ay dahil gusto niya ng pagkakataon na labanan siya. Dahil sa kumpiyansa, ibinunyag niya ang kanyang diskarte sa Platen, at doon napagtanto ni Rizelia na matagal na silang naglalaro ng laro ni Fenris. Hinangaan ni Leonas ang katalinuhan ni Fenris ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na hindi nito pinupunan ang katotohanan na nakikipagkompetensya siya para sa pinaka-nakakainis na karakter ng taon. Sinabi ni Fenris kay Rizelia na ang pagkatalo sa kanya ay mangangahulugan ng walang kapintasang tagumpay para sa kanya, at pagkatapos ay ginawang boxing gloves ang kanyang mga lobo. Inatake ng kanyang subordinate si Leonas, ngunit pinatumba siya sa loob ng wala pang isang minuto bago ibinalik ang atensyon kina Rizelia at Fenris. Ibinagsak ni Fenris si Rizelia sa isang puno at trinap siya doon ng yelo, ngunit sinabi sa kanya ni Rizelia na hindi siya papayag na matalo siya. Sinabi rin niya ang ilang iba pang mga bagay na parang sasabihin ng isang motivational speaker, at nang matapos siya, natanggal siya sa kanyang ice cuffs. Nawalan ng malay si Fenris sa pagkabigla matapos siyang itumba ni Roselia at iniwan ang kanyang espada ilang pulgada ang layo sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang minuto, nakuha ang pangunahing bandila ng ika-11 Platen, at ang ika-18 Platen ay idineklara na nagwagi sa laban. Noong gabing iyon, isang misteryosong lalaki na nagngangalang Nefakis, na naging partner in crime ni Sharnak, ang nagpakain ng mga banal na espada sa isang mana kristal. Nagtaka siya ng husto kung paano siya nasawi ngunit sinabi niya na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho sa pag-secure ng mga banal na espada para sa kanya. Ang mga espada ay isang alay sa Diyosa na sinusubukan nilang buhayin, at sinabi niyang malapit na itong magising. Sa labas, isang portal ang bumukas, at ang ikatlong assault garden, na ginagamit niya bilang kanyang base, ay lumutang sa bukas na karagatan. Pagkalipas ng ilang oras, ipinatawag ni Olto ang ika-18 Platen at ipinaalam sa kanila na ang kanilang mga unmanned drone ay nagpadala ng footage ng ikatlong assault garden, na biglang nagpakita ng wala saan. Sinabi niya na ang barko ay naglalayag patungo sa kanila at idinagdag na nakatanggap sila ng 2 distress signal mula sa barko. Sinabi ni Olto na ang mga distress signal ay maaaring mga hulugan na may mga nakaligtas sa barko, ngunit hindi nila matiyak hanggang sa masuri nila ito. Kaya nagtalaga siya ng misyon sa kanila. Ang misyon ay simple, hanapin ang mga nakaligtas at isara ang mga makina ng barko. Kinailangan nilang i-round up ang misyon sa loob ng 72 oras dahil kung lalampas sa oras na iyon, huli na para umatras ang ika-7 assault garden, at ang ika-3 assault garden ay babagsak dito. Tinanggap ng Platen ang misyon, ngunit tinanong ni Rizelia kung bakit niya itinalaga ang misyon sa kanila. Inamin ni Olto na dahil doon nanggaling sina Rizelia at Regina, pero naniniwala rin siya sa kanilang kakayahan bilang isang team. Pinasalamatan siya ni Rizelia sa kanyang katapatan at sinubukang imungkahi na iwanan nila si Leonas sa misyon, ngunit nagprotesta siya at iginiit na isama nila siya. Nang sumunod na araw, nagtipon ang mga babae sa flight deck para makapaglakbay sila sa ika-3 assault garden. Bago sumama sa kanila, hiniling ni Leonas kay Blockis na bantayan ang lungsod sa kanyang pagkawala at inutusan si Sherry na samahan siya. Di nagtagal, sila ay nasa eroplano, at pagkaraan ng ilang oras, inilapag ni Elfini ang sasakyang panghimpapawid sa ika-3 assault garden. Nang makababa na ang lahat sa sasakyang panghimpapawid, inutusan ni Rizelia sina Regina, Sequoia, at Elfini kung matutukoy nila ang lokasyon kung saan nanggaling ang distress signal. Sinabi niya na pupunta sila ni Leonas sa planta ng kuryente upang isara ito, ngunit kung igiit ni Elfini, papayagan niya itong magpadala ng isa sa kanyang mga drone sa kanila. Sa paghihiwalay nila sa kanilang mga grupo, inutusan ni Leonas si Sherry na samahan ang mga babae at bantayan sila kung sakaling magkaroon ng kagipitan, isang trabaho na hindi nasisiyahan ang demonyong kasambahay, ngunit walang pagpipilian kundi gawin ang utos ng kanyang amo.
Di nagtagal, sina Leonas at Rizelia ay inatake ng isang void, at si Rizelia ay natrap sa ilalim ng poste ng ilaw. Ilang minuto bago lumapag ang kanilang sasakyang panghimpapawid sa barko, isang elf na nagngangalang Arl ang nagpakita sa ibang bahagi ng nawasak na lungsod. Tila siya ay ipinadala doon mula pa noong nakaraan upang magsagawa ng isang misyon, kaya't nakahanap siya ng mga damit at nagpunta upang suriin ang lugar. Habang ginagawa niya ito ay dumating ang ika-18 Platen, at nalilito siya kung ano ang kanilang sinasakyan. Biglang sumulpat si Nefakis sa kanyang likuran at sinabi sa kanya na ang nakita niya ay isang kagamitan sa transportasyon, hindi isang dragon. Nagulat si Arl na humarap sa kanya, at sinabi ni Nefakis na isang karangalan na makapiling ang dakilang Alfiro. Dahil sa pahayag na ito, gumawa si Arl ng defensive pose, at tinanong niya kung siya ay mula rin sa nakaraan. Ipinakilala ni Nefakis ang kanyang sarili bilang Nefakis, ang Void Lord, at sinabi niyang alam niyang naroon siya upang sirain ang sisidlan ng Diyosa. Dahil dito ay lalo siyang naghinala sa kanya, ngunit nang kumilos siya para salakayin siya, nawala siya tulad ng iyong jowa. Bago pa niya maisip kung saan siya nagpunta, may bumungad sa kanya. Kasabay nito, ginamit ni Leonas ang kanyang mga anino upang ay teleport si Rizelia sa isang lagusan sa ilalim ng lupa upang maiwasan itong masaktan. Inatake siya ng void ng isang spell at nawasak ang drone ni Elfini sa proseso, ngunit salamat sa kanyang hadlang, hindi nasaktan si Leonas. Gumanti siya ng isa pang spell, ngunit hinaranggan ng void ang pag-atake gamit ang isang hadlang. Napagtatanto na ang Void ay ginagaya ang isang anghel at ginagamit ang mga kapangyarihan nito upang kontrahin ang kanyang mababang antas ng mga spell, nagpa siya si Leonas na magseryoso. Ang Void ay patuloy na umaatake kay Leonas at sinasalungat ang lahat ng kanyang mga spell, ngunit nagawa niyang talunin ito gamit ang isang Fireball spell at isang Lightning spell. Pagkatapos ay sumugod siya sa lagusan upang tingnan si Rizelia, na natuklasan ng sinubukan nitong tumayo na ang kanyang mga binti ay nasugatan. Tiniyak sa kanya ni Leonas na ang mga kakayahan ng vampira ay magpapagaling sa kanya, ngunit sinabi niyang magtatagal ito. Iminungkahi niya na humanap sila ng lugar na matutuluyan hanggang sa gumaling siya, ngunit habang nagsasalita siya, napansin niya ang ilang mga figure na papalapit sa kanila. Kaagad, sinubukan niyang atakihin sila, ngunit sinabihan siya ni Rizelia na huwag itong gawin dahil hindi nakakatanggap ng anumang signal ang kanyang mana counter. Nang palapit na ang mga figure, napagtanto ni Rizelia na sila ay mga multo at nakilala ang crest sa kanilang mga damit bilang isa sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ng kanilang pinuno, si William, na pumunta sila dahil alam nilang nasaktan siya at gusto siyang tulungan. Sinabi rin ni William na kung siya ay nasa barko, nangangahulugan ito na ang kanilang distress signal ay nakarating sa kanila. Kaya, tinanong niya kung bakit kailangang magpadala ng distress signal ang mga multo. Ipinaliwanag ni William na ipinadala nila ito bilang isang babala dahil ang ikapitong assault garden ay nanganganib na maabutan ng stampede. Ayon sa kanya, isang bagong Void Lord ang nanirahan sa mga guho at nakialam sa mana crystal. Kapag na-absorb nito ang lahat ng enerhiya, ito ay Magi gising, at kaguluhan ang magiging kaayusan ng araw. Sinabi ni Rizelia kung ganoon nga, kailangan nilang humanap ng patunay ng presensya ng Void Lord at ipadala ito sa ikapitong Assault Garden para makalikas sila. Nangako si William na tutulungan nila siyang gawin iyon ngunit iminungkahi niyang sumama siya sa kanila sa ari-arian ng kanyang pamilya, at manatili doon hanggang sa siya ay ganap na gumaling. Tinulungan siya ni Leonas na makatayo, at nagulat si Rizelia nang makitang nagmaneho ang multo ng sasakyan para sunduin siya. Naisip ni Leonas na kahanga-hanga ito, ngunit ipinatawag ang kanyang mga kalansay na kabayo upang sundan ang sasakyan sa kanilang destinasyon dahil gusto niyang mas mabilis ang mga ito. Samantala, nakasalubong naman ng iba si Arl, na napagkamalan silang mga kasabwat ni Nefakis at hinamon silang makipag-away. Dahil si Sequoia lang ang bihasa sa espada, tinanggap niya ang hamon at nilabanan si Arl. Gayunpaman, ilang minuto sa laban, dinaig niya si Arl gamit ang kanyang sandata at kinilala na ang tanging dahilan kung bakit siya nanalo ay dahil nasugatan si Arl. Sa loob ng sasakyan, humingi si Rizelia ng dugo kay Leonas, at inalok niya ang kanyang leeg. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, napagtanto niyang kung hindi niya ito pipigilan, sisipsipin siya nito ng tuyo.
Buti na lang at kinontak sila ni Elfini sa sandaling iyon, kaya humiwalay si Rizelia para kausapin siya at sinabi sa kanya na pupunta sila sa estate ng kanyang pamilya. Sinabi niyang maghihintay sila roon ni Linus hanggang sa makipag-ugnayan sa kanila si Elfini at ang iba pa, kaya sabay silang magtutungo sa planta ng kuryente. Sinabi sa kanya ni Elfini na lalabas sila kapag natapos na nilang gamutin si Arl, na pinaniniwalaan nilang survivor. Matapos nilang putulin ang linya ng kanilang komunikasyon, iniharap ni Linus kay Rizelia ang isang damit, na aniya ay magpapalaki sa kanyang kapangyarihan sa tuwing isusuot niya ito. Nagpasalamat si Rizelia sa regalo, at gumamit siya ng mahika para isiksik ito sa kanyang katawan, sinabing ang kailangan lang niyang gawin ay isipin ang sarili niyang suot ito kung gusto niyang gamitin ito. Binigyan siya nito ng 3 skeleton keychain at sinabing good luck charm ang mga iyon. Sa nasirang mall, tinapos ni Regina ang panggagamot kay Arl, at tinanong ni Sequoia kung ano ang kanyang pangalan pagkatapos niyang ibigay ang isang bagong kamiseta para sa kanya. Sinabi sa kanila ni Arl ang kanyang pangalan at humingi ng paumanhin sa pag-atake sa kanila kanina, ngunit sinabi nila sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Pagkatapos, binanggit ni Elfini na hindi nakalista ang pangalan ni Arl sa database ng Third Gardens at nagtanong kung paano siya nakarating doon. Hindi pinansin ni Arl ang tanong niya at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa barko. Ipinaliwanag ni Elfini na sila ay nasa isang misyon upang imbestigahan ang mga guho. Napagtanto ni Arl na medyo kakaiba ang lahat ng sinabi niya, ngunit kung isasaalang-alang na sila ay nasa hinaharap, hindi niya sinubukang bigyang kahulugan ito. Inihayag niya na siya ay nasa isang misyon na pumaslang ng isang Diyosa ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanila kung sino ang nagtalaga ng misyon sa kanya, or kung saan siya nanggaling. Nang sinubukan niyang umalis ay kumakalam ang tiyan niya kaya inalok siya ni Sequoia ng merienda at iminungkahi na magpahinga siya ng kaunti. Samantala, dumating sina Rizelia at Linus sa ari-arian ng kanyang pamilya, at habang nililibot ni Rizelia ang nasirang mansyon, naupo si Linus sa ibaba at nagpapahinga saglit. Nang pumasok si Rizelia sa natitira sa pag-aaral ng kanyang ama, nalungkot siya at umiyak. Para gamaan ang pakiramdam niya, gumawa ang mga gwardya ng isang ilusyon ng nakaraan kung saan kasama niya ang kanyang ama sa pag-aaral at binasa sa kanya ang kwento ng Demon Lord. Ayon sa kwento, ang Demon Lord ay malupit at tumira sa isang kastilyong gawa sa mga buto. Ang kanyang kalupitan ay nagpagalit sa Diyos, kaya ipinagkaloob ng Diyos ang kapangyarihan sa isang bayani at ipinadala siya upang talunin ang Demon Lord. Matapos ang pagkatalo ng Demon Lord, pinuri ng lahat ang bayani, at namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Nang matapos ang kwento ng kanyang ama, sinabi niya sa kanya na may higit pa sa sinabi ng aklat, at nakiusap si Rizelia sa kanya na sabihin sa kanya ang higit pa. Mabilis na nawala ang ilusyon, at bumalik si Rizelia sa nasirang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya si Nefakis sa silid. Nang tanungin ni Rizelia kung siya ay isang tagapagligtas, nagalit siya at inatake siya ng isang mataas na antas ng spell. Natamba si Rizelia at natama ng ulo, at habang nakahiga siya sa sahig na walang malay, napanaginipan niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama. Nangyari ito noong gabi ng stampede. Nakiusap siya sa kanya na isama siya, ngunit tumanggi ito at sinabihan siyang pumunta sa shelter kasama si Regina at ang iba pa. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabi niya sa kanya na sa kwento, ang Demon Lord ay magpapakita kapag ang mundo ay higit na nangangailangan sa kanya, at siya ay tatalo sa mga voids. Sa susunod na sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata at nagulat siya nang makita ang 3 kalansay na nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat din si Nefakis nang makita ang mga kalansay at naisip niya kung nagkamali siya sa pag-aakalang si Rizelia ay isang normal na tao. Sinubukan niyang atakihin siya muli, ngunit dumating si Linus at sinalungat ang spell. Nataman si Nefakis ng spell ni Linus at nahulog sa isang bola ng apoy, habang sinuri ni Linus si Rizelia. Sinigurado niya na ayos lang siya at tinanong kung sino ang mga kalansay, dahil napagtanto niyang sila pala ang nagpoprotekta sa kanya sa atake ni Nefakis kanina. Sinabi sa kanya ni Linus na sila ang mga keychain na ibinigay niya sa kanya sa sasakyan, at ipinakilala ng mga kalansay ang kanilang sarili bilang 3 mandirigma ng Brownness. Nang magsimula silang magtalo tungkol sa kung sino ang unang nagtanggol kay Rizelia, bumangon si Nefakis mula sa kanyang pagkakaupo sa sahig, at doon ay nakita siya ng maayos ni Linus.
Nagulat ang Demon Lord nang makita siya doon, dahil naniniwala siyang nasawi si Nefekis kasama ang kanyang amo 1,000 taon na ang nakalilipas. Sinubukan niyang salakayin muli si Rizelia, ngunit ginulat siya ni Leonas sa pamamagitan ng paggamit ng isang ice spell upang kontrahin ang kanyang fire spell. Pagkatapos ay tinanong niya si Nefekis kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit bago siya makasagot, nagsimulang yumanig ang buong lugar. Natawa si Nefekis at sinabing mukhang ginampanan ni Saint Therese ang kanyang tungkulin bilang sisidlan ng Diyosa. Tinanong ni Leonas kung sinong Diyosa ang kanyang tinutukoy, ngunit tumanggi si Nefekis na sabihin sa kanya at binuksan ang isang portal upang umalis. Ang huling sinabi niya bago magsara ang portal ay nakatakdang gumuho ang mundo sa kamay ng Diyosa. Pagkasara ng portal, nagsimula muli ang mga lindol, at nakita ni Leonas ang simbolo ng Sagradong Orden na nagniningning sa kalangitan. Bago niya ito maintindihan, iminungkahi ng mga kalansay na lisanin nila ang gusali. Nang makarating sila sa labas, nakita nila ang higanteng labi ni Therese na umaangat mula sa planta ng kuryente. Ipinaliwanag ni William na siya ang Void Lord na binalaan nila sa kanila, at habang nanunood sila, ang mga Void na anghel na nakapalibot sa kanya ay umawit ng himno ng Sacred Order. Nang magsimulang gumalaw si Therese, ang mga Voids ay lumusob at inatake si Leonas at ang iba pa, ngunit nilalabanan nila ang mga ito. Sa kasamaang palad, ang bawat Void na kanilang nawasak ay muling nabuo dahil sa kakayahan ni Therese sa pagbabagong buhay, na nagpapahirap sa kanila hanggang sa itinuro sa kanila ni Leonas na durugan ang mga ulo ng sabay. Inatake ng mga Voids ang mga babae, at ganoon din ang nangyari hanggang sa pag-aralan ni Elfini ang Void at natuklasan na ang kanilang mga ulo ay ang kanilang mga kahinaan. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang mga drone upang hanapin ang isang sasakyan na magagamit nila upang makarating kina Rizelia at Leonas. Nang mahanap niya ang isa, sumugod silang apat dito. Sa kabilang panig, patuloy na binabasag ni Rizelia at ng mga kalansay ang mga ulo ng Void, ngunit nagpa siya si Leonas na tapusin si Therese upang tapusin ang lahat. Tinamaan niya siya ng isang high-leveled fire spell, na kasing init ng araw, ngunit dahil sa kanyang kakayahan sa pagre-regenerate, hindi siya nasaktan. Bilang pagganti, nag-activate siya ng level 11 spell, na sinunog ang lahat ng nahawakan nito, kabilang ang kanyang mga voids. Ngunit pinrotektahan ni Leonas ang kanyang grupo gamit ang isang mataas na antas na hadlang. Nang huminto ang ulan ng pagkasira, inalis ni Leonas ang harang at hiniling kay Rizelia at sa mga kalansay na panoorin siya habang tinatapos niya ang mga bagay. Hinugot niya ang kanyang demonyong espada at lumutang sa hangin para magkaroon siya ng mas magandang pagkakataon na tamaan si Therese ng Ragnalos. Gayunpaman, nang maghanda siyang gawin ito, nagsimulang tumunog ang espada, at sa susunod na marinig niya ang boses ni Rizelia na nagmumula sa loob ng katawan ni Therese, tinanong niya kung talagang tatapusin siya nito gamit ang espadang ibinigay niya sa kanya. Ang magagawa lang ni Leonas ay subukang unawain kung bakit siya nasa loob ng isang Void Lord. Sa kalaunan, siya ay napagod at pinakawalan ang kapangyarihan ng kanyang espada, ngunit hinigop ni Therese ang pag-atake at gumanti ng mahiwagang mga palaso. Tinamaan ng mga palaso ang lahat ng nakikita, kabilang si Leonas, kaya nahulog siya sa lupa. Sinubukan siyang puntahan ni Rizelia, ngunit napatigil siya nang mapansin niyang naghahanda si Therese ng panibagong level 11 spell. Dahil sa pagkakasalungatan sa pagitan ng pagmamadali sa tabi ni Leonas at pagpigil kay Therese, inaktibo ni Rizelia ang damit na ibinigay sa kanya ni Leonas, gamit ang kanyang dugo bilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Nagpadala siya ng slash sa direksyon ni Therese, at nang tumama ito sa kanya, bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos ay sumugod si Rizelia sa tabi ni Leonas, habang pinoprotektahan sila ng mga kalansay, at natuklasan na siya ay malapit ng masawi. Sinabi ni Leonas kay Roselia na inumin ang kanyang dugo at saka umalis, ngunit tumanggi ito at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay idiniin niya ang dagwang kamay sa sugat nito at nagsimulang maglipat ng dugo sa kanya. Habang ginagawa niya iyon, nakita ni Leonas ang nakaraan, kung saan sinabi sa kanya ni Rizelia na kung sa hinaharap ay natagpuan niya siya at siya ay iba, gusto niyang tapusin siya ng kanyang demonyong espada. Sinabi ng matandang Leonas na hindi niya matutupad ang ganoong pangako, kaya sinabi niya sa kanya na dapat niyang tiyakin na mahahanap niya ang tunay na siya. Sa susunod na sandali, iminulat ni Leonas ang kanyang mga mata, at pagkatapos niyang maupo, sinabi niya sa kanyang sarili na ang pekeng Diyosa ay masasawi sa pamamagitan ng kanyang espada.
Nagpasalamat siya kay Rizelia sa pagliligtas sa kanyang buhay at hiniling sa kanya na bigyan siya ng isang piraso ng kanyang damit. Pinutol ni Roselia ang isang piraso at ibinigay sa kanya, kaya ginamit niya ito upang ayusin ang kanyang nasirang kamiseta, dahil siya ay isang klasikong tao na ayaw sa magugulong damit. Nang magsimulang bumangon si Tiris, sinabi niya kay Rizelia na matatalo niya siya minsan at magpakailanman. Ang problema lang ay ginamit niya ang karamihan sa mana sa unang pag-atake at kakailanganin niya ng oras para mag-ipon pa. Lumapit sa kanya si William at ang iba pang mga multo at hiniling sa kanya na gawing mapagkukunan ng enerhiya ang kanilang mga kaluluwa. Sinabi nila sa kanya na kung hindi sapat ang kanilang mga kaluluwa, maaari niyang gamitin ang mga kaluluwa ng lahat ng mga nasawi sa araw ng stampede at nakulong pa rin doon. Napagtanto nito si Leonis na ang kakayahan ni Tiris sa muling pagkabuhay ang nagbigay daan sa mga multo na magkaroon ng mga astral na anyo. Nakiusap si William sa kanya na ibigay sa kanila ang huling kahilingang ito, at sinabi ni Leonis na gagawin niya, ngunit nang simulan niyang tipunin ang iba pang mga kaluluwa, sinabi niya kay William na mayroon siyang trabaho para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Nagpatawag siya ng ilang kalansay at pinagsanib ang kanilang mga kaluluwa sa kanila upang makasama sila ni Rizelia at lumaban sa una at huling pagkakataon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rizelia na pamunuan sila sa labanan, at panatilihin ang mga void hanggang sa matapos niyang tipunin ang lahat ng kaluluwa upang talunin si Tiris. Sa kabilang panig ng lungsod, pinaandar ni Elfini ang mga motorbike, at hiniling ni Arl sa kanila na payagan siyang sumama sa kanila, at sinabing mayroon siyang tungkulin na dapat gampanan. Tutol dito ang mga babae dahil nasugatan siya, ngunit kinumbinsi sila ni Sequoia na payagan siyang sumama sa kanila. Habang nagmamaneho sila patungo kay Tiri, kinokontrol ni Elfini ang motorbike ni Regina gamit ang isa sa kanyang mga drone para ma-atake ni Regina ang mga void na sinubukang umatake. Nilabanan din nina Arl at Sequoia ang mga void habang ang mga motorbike ay tumutungo sa planta ng kuryente. Sa panig ni Leonis, nilabanan ni Rizelia at ng mga kalansay ang mga voids, ngunit sinubukan ni Tiris na makialam sa kanyang level 11 spell. Mabilis niyang hinawakan si Leonis at lumipad upang maiwasang masaktan, at sinabi nito sa kanya na kailangan pa niya ng ilang minuto. Hindi nagtagal ay nakarating ang mga babae sa isang punto sa kalsada na nawasak, ngunit dahil napanood na ni Elfini ang lahat ng mga pelikulang Fast and Furious, nagpatuloy siya sa pagmamaneho at tumalon sa puwang. Pagkarating nila sa kabilang panig, isang void ang sinubukang salakayin sila, ngunit lumabas si Sherry mula sa mga anino at tinapos ito. Hindi nagtagal ay natapos ni Leonis ang pagtitipon ng mga kaluluwa at sinimulang ipasok ang kanilang enerhiya sa kanyang espada upang matapos niya ang trabaho. Napansin ito ni Tiris at sinubukan siyang pigilan sa pamamagitan ng paghagis sa kanya ng isang gusali, ngunit pinutol ito ni Rizelia sa kalahati bago ito makalapit. Nang handa na ang espada, nagtayo si Tiris ng mataas na antas ng proteksyon na hadlang sa paligid ng kanyang katawan. Nag-alala si Leonis na haad lang ito sa kanyang mga plano, ngunit hindi niya napigilan at naghanda na salakayin siya ng Ragnalos. Kasabay nito, ang mga babae ay lumapit kay Tiris mula sa likuran, at inihanda ni Arl ang kanyang banal na espada gamit ang kanyang mana. Inihanda na rin ni Regina at Sequoia ang kanilang mga banal na espada, at nang malapit na sila, pinakawalan nila ang kapangyarihan ng kanilang mga sandata kay Tiris. Ang pinagsamang kapangyarihan ni Regina at Sequoia ay nagpapahina sa hadlang, na nagpapahintulot sa pag-atake ni Arl na tumama sa tagiliran ni Tiris at pilitin siyang ibagsak ng tuluyan ang barrier. Habang hinahawakan ni Tiris ang kanyang tagiliran sa sakit, nagtaka si Leonis kung sino ang tumama sa kanya. Ngunit nang humarap si Tiris sa kanya, muli niyang narinig ang boses ni Rizelia ngunit pinakawalan niya ang Ragnalos technique sa kanya. Habang nasusunog si Tiris, nawalan ng malay si Arl, at narinig ni Rizelia ang boses ng kanyang ama na nagsasabi sa kanya na babalik ang demonyo at aalisin ang mga void sa mundo. Nang tuluyang nawala si Tiris, huminto sa paggalaw ang barko, at nawala ang lahat ng mga voids. Si William at ang iba pang mga multo ay nagpaalam kay Rizelia, at hiniling niya sa kanila na kumustahin ang kanyang pamilya sa kabilang buhay para sa kanya. Pagkaalis nila, narinig ni Rizelia na tinatawag siya ni Regina, at tumakbo siya sa direksyon na pinanggalingan ng boses niya. Habang magkayakap ang dalawang babae, inimbak ni Leonis ang mga kalansay sa kanyang anino at sumama sa kanila.
Sumama rin sa kanila sina Elfini at Sequoia na may dalang Arl na walang malay. Nang makita ni Leonas ang elf na bayani, nabigla siya. Gayunpaman, itinuro niya ang kanyang mga tampok at nanatiling tahimik habang ang mga babae ay kumaway sa sasakyang panghimpapawid na dumating upang kunin sila. Habang pauwi, nagtaka si Leonas kung ano ang ginagawa ni Arl sa panahong iyon, ngunit naputol ang pag-iisip niya kay Rizelia, na nagtanong kung bakit siya nakasimangot sa mukha. Sinabi niya sa kanya na walang problema at pagkatapos ay tinanong kung anong libro ang binabasa niya. Sinabi niya na ito ay isang fairy tale book na nakita niya sa pag-aaral ng kanyang ama tungkol sa isang demon lord at ang bayani na tumalo sa kanya. Nang sabihin niya sa kanya ang ilan sa mga detalye ng aklat, sinabi ni Leonas na mali ang mga ito. Kaya tinanong niya kung paano niya nalaman iyon. Ang sabi lang niya ay isang ligaw na hula, ngunit sa kanyang isip, siya ay naintriga na malaman pa ang tungkol sa kwento dahil ito lamang ang tumutukoy sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rizelia na ipinaalala niya sa kanya ang Demon Lord mula sa kwento, na ikinabigla niya. Maya-maya, habang naliligo si Rizelia, pinunan ni Leonas si Blockies sa nangyari sa ikatlong assault garden. Tulad ni Leonas, nagulat si Blockies na naroon si Nifakis at mas nagulat nang malaman na siya ang nasa likod ng muling pagkabuhay ni Tiris bilang sisidlan ng peking Rizelia. Sinabi ni Leonas na natitiyak niyang magpapakita muli si Nifakis, at kapag nangyari ito, pipilipitin niya ang kanyang braso hanggang sa umawit siya na parang ibon. Pagkatapos ay binalaan ni Sherry si Leonas na mag-ingat dahil nasa paligid si Arl, at inutusan niya itong subaybayan si Arl hanggang sa malaman niya kung bakit nasa panahong iyon ang elf. Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating si Rizelia, na nagtanong kay Leonas kung maaari niyang makuha ang dugo nito. Dahil nawala sina Blockies at Sherry nang pumasok siya, sinabi niyang oo, at pinainom niya ang kanyang dugo. Makalipas ang ilang oras, nagising si Arl sa infirmary, at nang mapagtanto niya kung nasaan siya, napagpasyahan niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Kinuha niya ang kanyang espada mula sa guardroom at pagkatapos ay bamutas sa dingding para makatakas siya. Nagdulot ito ng mga alarma, at nang marinig ito ni Leonas, tumingin siya sa labas ng kanyang bintana at sinabi sa kanyang sarili na ang kanyang kaharian ay laging nagkakagulo.